Nakapaglakbay ako sa panahon ng gutom na may dalang cellphone. Kakaikasal ko lang, umakyat sa bundok ang asawa ko para mangolekta ng gamot at hindi na bumalik. Naiwanan niya ako ng 4 na hipag. Sobrang malas ang simula ko. Lindsay Yuan, maganda ang feng shui ng lupa mo. Tamang-tama para sa aking huling hantungan. Gagamitin ng anak ko ang bahay para mag-asawa. Magsama-sama kayo ng pamilya mong malas at umalis na. Ito ang patunay ng grupo. Ang sariling lupa at lumang bahay ay akin. Ikaw ba ang pipirma o tutulungan kita? Anong dokumento ng grupo? Bakit hindi ko ito nakita? Bata, gusto mo bang mamatay? Ito ay dokumento mula sa grupo. Ang dumi ng bibig mo. Anong ginagamit mong pangmumug sa umaga? Tumahimik ka nga. Anong sinabi mo? Siya ang tiyahin mo. Maniwala ka, papatayin kita. Sige, kanina sa poso, pinabayaan kita. Ngayon, subukan mong kumilos. Tingnan natin kung sino ang papatay sa sino. Linda Jun, ikaw na walang kwenta. Bilisan mo at tumawag ka na. Patawagin mo ang lahat. Kailangan nating ipaghiganti ito ngayon. Sige, Lindsay Yuan. Hintayin mo kung may kaya ka, hintayin mo. Ayaw na, ayaw na. Nasaan ang cellphone ko? Tandaan ang dinala sa paglalakbay. Ginoo, ako ang iyong smartphone na matalinong tagapangalaga. Nandito ako para maglingkod sa iyo anumang oras. Salamat sa akin, talagang dinala ang cellphone. Sayang, panahon ng tagutom ito. Walang silbi ang cellphone. Huwag kang ganyan, Ginoo. Ang cellphone na ito ay may mapa at ulat ng panahon. Mga pangunahing function tulad ng pag-record. Anong silbi ng mga kakayahang ito na sinasabi mo? Kailangan itong tuklasin ng may-ari. Ang teleponong ito ay may kakayahang maging all-around na tagapaghatid. Maaari itong gamitin sa kabila ng panahon at espasyo. Kaya nitong maghatid at bumili ng mga bagay mula sa hinaharap. Paano ito ihatid? Pagkatapos mag-order, ang tagapaghatid ay direktang dadating sa iyo. Nakakatuwa. Pero anong bibilhin para kay Linda Jun? Tama, tiyak na makakatakot yan kay Linda Jun. Unang beses na libre ang lahat ng serbisyo at mas mabilis ang delivery. Food delivery. Walang katarungan itong si Lindsay Yuan. Kanina lang, sinaktan pa ako. Huwag kayong magpahina, mga kaibigan. Pumunta ka at ayusin siya para sa akin. Bakit? Nakilala mo ba ang gamit sa kamay ko? Bibilang ako ng 3. Lumayo ka, kung hindi, baka magkamali ako. Hindi kilala ng bala ang tao. Buti na lang hindi nila alam na ito ay laruan. Pero hindi mga mababait ang dalawang ito. Siguradong babalik pa sila para makialam. Lumalala ang sakit ng ulo ko. May mali, bakit hindi ako makatayo ng maayos? Bayaw, bayaw. Ayos ka lang ba? Aking Ginoo, mataas ang lagnat mo. Kailangan mong magpagamot agad. Kung hindi, mamamatay ka. Nalamigan ako. Magpadala ng tao para bumili ng gamot panglaban sa lagnat, gamot sa sipon, at gamot pangpawala ng pamamaga. Ginoo, kulang na ang balance ng iyong cellphone. Wala ng pera, ano pang silbi mo sa akin? Mas mabuti pang ibenta na lang ang mga piyesa. Huwag mag-alala, Ginoo. Ang sistema ay nag-a-apply ng agarang utang na 100 yuan para sa iyo. Maaari ka nang bumili ng gamot, maaari ka pang umutang. Gusto kong umutang ng 100 milyon. Pasensya na, Ginoo. Ang iyong kakayahan ay maaari lamang umutang ng 100 piso. At kailangan itong bayaran sa loob ng 3 araw. Kung hindi, kukunin ng sistema ang iyong telepono sa paglalakbay. Naku! Maaaring yumaman ang Ginoo sa sipag. Ang mga produkto mula sa bundok ay maaaring ibenta sa hinaharap na mundo. Pwede pa palang ganito. Kumuha na ng pautang. Kailangan kong magpagamot. Nakakatakot ang trangkaso sa panahong ito. Mahina ang mga kondisyon sa medisina. Walang espesyal na gamot. Bawat oras ay pwedeng mamatay. Ngunit ilalagay sa hinaharap. Ilang pirasong gamot lang ang kayang magpagaling ng maliit na sakit. Tagumpay sa pagtakbo. Isang kahon ng ibuprofen, isang kahon ng ganitong gamot, at isang kahon ng aspirin. Kabuang 50 yuan sa loob ng 5 minuto. Ngayon ang problema ay wala tayong charger. Paano kung naubos ang baterya ng cellphone? Huwag mag-alala, amo. Hindi kailangan ng charger ang cellphone na ito. Ayos, ito ay mukhang medyo sistematiko na. Biyenan, nagising ka na sa wakas. Biyenan, kanina ay nanginginig ka. Nakakatakot. Biyenan, tawagin niyo akong Biyenan. Hayaan niyo akong magpahinga, masakit ang ulo ko. Tama, ito ang aking 4 na nakababatang hipag. Sandali, mayroon pa akong asawa na bagong kasal at hindi pa nakapagdaos ng gabi. Saan na ang asawa ko?
Bakit hindi pa rin siya nakikita? Kuya, ang sakit mo sobrang lalim. Huwag kang basta-basta bumangon. Pumunta si ate para maghanap ng gamot. Hindi pa siya bumabalik. Bago siya umalis, sinabi niya na alagaan namin ang iyo. Ngayon ay nakalipat na tayo sa ibang panahon. Lahat sila ay mga salarin. Hindi ko akalain na ako ay isang mabait na tao. Sayang, ang mabait na tao ay hindi nabubuhay ng matagal. Ngunit huwag kang mag-alala. Tiyak na aalagaan ko ang mga batang babae. Bibigay ko sa kanila ang pinakamainam na buhay. Pinakamasayang mga araw. Kapatid, parang nalilito ka na. Sinasabi niya lang ang mga walang kwentang bagay. Anong pangalan mo at ano rin ang pangalan nila? Ilang taon na sila? Hindi ko na matandaan ng maayos. Ate, tawag ko sa akin ay Xiulan. Ngayong taon ay 1-0 na ako. Ito si Bunso, Xiumei. Ngayong taon ay 9 na siya. Ito si Simei na ipinapakita si Ho. Ngayong taon ay 8 taong gulang na siya. Ang pinakamaliit na ate ay si Ju. Ngayong taon ay 7 taong gulang na siya. Si Xiulan, ikaw ang pinakamature. Tanong ng kuya mo sa'yo. Saan pumunta ang ate mo? Pumasok siya sa bundok. Sabi niya nahahanapan ka ng mga halamang gamot para sa sakit mo. Kami na lang ang iiwan para alagaan ka. Sa ganitong nakamamatay na panahon, siya, ang babae, ay papasok sa bundok para mangolekta ng gamot. Hindi ba't parang hinahanap ang kamatayan iyon? Dahil may sakit ka. Sobrang nag-aalala ang ate mo. Kailangan talagang maghanap siya ng gamot sa bundok para sa'yo. Sobrang bata pa natin. Hindi rin tayo makakatulong. Mag-alala ka. Malapit nang makalakad si kuya. Pagdating ng panahon, hanapin namin si ate. Xiulan, Xiumei, at Xiuhi, Xiuju. Nakikita niyo ba ang nasa kamay ko? Ginoo, ang gamot na binili ninyo ay naihatid na sa pintuan. Mangyaring kunin ito kaagad. Narinig ba ninyo ang kakaibang tunog kanina? Wala, hindi namin narinig. Mukhang ako lang ang nakakakita. At nakakarinig sa cellphone na ito. Nakakatipid ito ng maraming abala. Xiulan, pumunta ka sa pintuan, may isang papel na bag doon. Dalhin mo dito, kuya. Mag-ingat ka ha. Huwag mong papatulan ang lamig. Alaynan. Ano itong bag ni kuya? Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kagandang paper bag. May laman bang masarap dito? Hindi ito masarap. Ito ay gamot para sa sakit. Sino ang nagdala ng papel na supot na ito, bayaw? Matagal nang sarado ang klinika sa ating ngayon. Saan galing ang gamot na ito? Xiulan, ang gamot na ito ay ipinadala sa atin ng mga Diyos mula sa langit. Hehe, sana ay naintindihan niyo na ito. Ano bang nangyayari sa inyo? Kapatid na lalaki kahit maliit tayo. Pero hindi tayo bobo, sinabi na ng guro. Walang Diyos sa langit. Iyan ay superstitious na paniniwala. Tama, ito ay galing sa nakatatandang kurir. Ganito pala yun. Ito ay gamot na ipinadala ni Uncle Courier mula sa bayan. Ang saya, meron na siyang gamot panggamot. Ang anghel na postman ay sobrang galing. Noong nakaraan, nakita ko pa siyang nagdadala ng dyaryo sa komunidad. Paglaki ko, gusto ko rin maging postman. Anong gamot ni kuya? Masarap ba? Amoy pa lang, bango na. Huwag kang magbulaan. Bilisan mong maghanda ng mainit na tubig para sa gamot ni kuya. Shuhe, kunin mo ang isang tuwalya para punasan niya ang pawis. Shumei, tayo niya si kuya para haplosin ang ulo niya. May 4 na mababait at magalang na mga nakababatang kapatid na babae. Anong klaseng sakit ito para sa akin? Kung hindi ko maalagaan ng maayos sila, tao pa rin ba ako? Anong nangyayari sa sistema na ito? Ang bilis ng epekto ng gamot, dahil sa paglalakbay sa oras at espasyo. Nagkaroon ng mutasyon ang gamot, pinapalakas ang epekto. Agad na epektibo. Walang side effect. Maliban sa gutom, wala na siyang sakit ngayon. Kuya, pwede ka nang kumain. Sige, kukuha kami ng pagkain para sa'yo. Hindi na kami mahirap kaya nga hindi na nga pumuputakti ang daga dito. Bakit may pagkain pa? Kuya, may natirang sabaw ng ligaw na gulay mula kay ate. Iniiwan ko lahat para sa'yo. Ito ay pagkain na iniwan ng ate para sa'yo. Hindi nga niya ito sinayang. Talagang wala akong silbi. Ano nang ginagawa niyo? Sabaw ng ligaw na gulay. Isang mangkok ng sabaw ng gulay. Ang sarap ng gulay, ang sabaw ng gulay. Kakain lang ako ng kaunti, okay lang ba? Huwag kalimutan mong mag-iwan ng konti para kay kuya. Sabaw ng gulay. Sabaw ng gulay, ang bango rin ito. Ang bango rin ng sabaw ng gulay. Anak, anong ginagawa mo? Pumarito na kayo, mag-line up ng maayos. Huwag kumain ng basura. Lahat nagsasabi kung ano ang gustong kainin. Si kuya mag-order ng takeout. Ano ang takeout, kuya?
Yung masarap na pagkain na may dadala sa'yo. Kung ano ang gusto mong kainin, order mo lang. Gusto kong kumain ng puting bigas. Kahit isang mangkok lang, sulit na ako. Tito, gusto kong kumain ng mainit at malambing na malaking siopao. Walang problema ang bigas at meatbone. Shuju at Shuhi, anong gusto ninyong kainin? Tito, lahat gusto kong kainin. Basta't makakain, ayos lang. Tito, gusto kong kumain ng karne. Anumang karne ay okay. Hindi pa ako nakakain ng karne mula nang lumaki ako. Malaking pagmamahal, buksan ang lahat ng serbisyo. Kumuha ng mga red envelope para sa delivery. Red envelope para sa delivery. Sarili ang hari, red envelope para sa delivery. Red envelope para sa delivery. Kumuha ng mga red envelope para sa delivery. Isang karne at 3 gulay na kahon ng pagkain. 4 na karne na bao at 2 malaking hita ng manok. Kalahating inihaw na pato na may kanin. Pinakamurang kombinasyon, 4 na takeout ay kabuang 38 yuan. Bayad sa serbisyo ay 10 yuan. Natitirang balanse ay 2 yuan. Buong halaga, ang natitirang balanse ay may interes. Huwag masyadong magpaligoy-ligoy, umpisahan na ang serbisyo. Bilisan mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano nakagutom ang mga hipag ko? Aalis na ako para hanapin ang asawa ko. Sabay na rin sa pagkuha ng pera. Kahit tagutom na taon ito. Pero marami namang yaman sa bundok. Nagsimula na ang tagadala. Makarating sa loob ng 10 minuto. Bilisan niya. Mas mabilis, mas maganda. Pinabilis na paghahatid. Dadalhin sa loob ng 5 minuto. Pinapayuhan ni Shulan ang mga kapatid na magtiyaga pa. Makakakain na kayo pagkatapos ng 5 minuto. Lahat ito ang paborito nyo. Gaano katagal ang 5 minutong nawala, ate? Magsimula na kayong bilangin. Mula 1 hanggang 300. Darating na ang masarap. 275, 296, 297, 298, 298, 299. 300. Masyado kayong mabilis magbilang. Malaki. Kaya't bilangin natin ang 100 pa. 1, 2, 3, 4, 5. Dumating na ang pagkain mula sa delivery sa pintuan. Pakisagutan agad. Dumating na ang order ni Bayaw. Kumilos kayo at umupo na sa upuan. Kukunin ko na ito agad. Ang bilis nyo talaga. Kainan. Na. Baozi, hita ng manok, lechon. Baozi, hita ng manok, lechon, maghahanda na tayo ng pagkain. Baozi, hita ng manok, lechon. Hita. Wow! Hita, wow! Wow! Shulan, anong ginagawa mo dyan? Kumain na kayo agad. Busog na kayong lahat. Para makaalis na akong maayos sa bundok hanapin kayo, ate. Tunay na bigas ang asawa ko. Kumakain na ako ng bigas. Anong klaseng karne ito? Ito ay adobong baboy, kain na kayo. Ate, nananaginip lang ba ako? Ang totoo, parang syumai. Ganito kalaki ang syumai. Kain na kayo agad. Huwag lang mapaso, uminom kayo ng tubig. Kain lang kayo ng dahan-dahan. Kain lang kayo ng dahan-dahan. Aalis muna ako maghanda. Bakit lahat ng pagkain sa mesa, puro takeout lang ang kinakain? Bakit hindi niyo ubusin? Hindi ka nga kumain. Ang braised pork at siopao ay para sa'yo. Kami na nakababatang kapatid ay nagtabi rin. Hintayin natin ang ate mo. Kailangan ubusin ang lahat. Walang dapat matira. Hintayin niyo kami ng ate mo. Marami pang masarap. Paglabas ko, Shousan. Isara niyo ng maigi. Huwag niyong bubuksan kahit sino pa. Naintindihan niyo ba? Kuya, maghihintay kami sa'yo bumalik. Huwag kang mag-alala. CJ. Sige, aalis na ako. Sobrang mababait nila. Kailangan kong mahanap si Yakin agad, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung may silbi itong mapa. Pahinga, pagkain, pahinga, aliwan. Pahinga, buksan mo, pagkain, pahinga, aliwan. Nakaon na ang pangunahing mapa, pagkain, lokal, pahinga, aliwan. Buksan. Bubukas ang mapa, maglibang tayo. Na-open na ang mapa para sa iyo, mag-enjoy. Na-open na ang mapa para sa iyo. Anong gusto mong hanapin, kayamanan o tao? Gusto mo bang maghanap ng kayamanan o tao? Anong gusto mong hanapin, kayamanan o tao? Lahat gusto ko. Tanda sa mapa ang mga kalapit na yaman. Wala si Baiyakin sa malayo. Sige, pera-pera.
May kayamanan sa ilalim ng malaking puno sa Hilaga Kanluran. Dapat tayong magmadali. Ano ito? Puting-puti at may pulang mga guhit. Baka ginseng ito. Grabe, isang ahas na natutulog sa taglamig. Ano bang kayamanan ito? Ginoo, ito ay isang puting albino na ahas na natutulog sa taglamig. Ito ay isang bihirang ahas na walang laso na alaga sa hinaharap. Tinatawag din itong magandang ahas. Talagang isa itong sosyal na alaga sa mundo ng mga ahas. Ang presyo sa merkado ay 5,100,000 yuan. Isang sosyal na alaga sa mga ahas. Kanina, anong halaga ng bagay na ito? 5,100,000. Aba, agad na tawagin ang tagapaghatid. Ibaligya mo na ito ngayon. Tawag sa tagapaghatid. Pakiusap, buksan ang kamera, Ginoo Ginang. Itutok sa magandang ahas at kuhaan ng larawan. Otomatikong ibebenta pagkatapos makuha ang larawan. Kinuha na ng tagapaghatid. Ang alagang ahas ay agad na ibebenta para sa iyo. Ang kikitain ay otomatikong papasok sa iyong mobile account. Kailangan kong bumili ng bagong sapatos na panglamig. Sira na ang sapatos kong ito, may butas na. Nanganganib na akong magyelo ang mga paa ko. Matagumpay na naibenta ang alagang ahas. Nabenta sa halagang 9,800 yuan. Sabi ko, mali ang iyong account. Automatikong ibabawas ang 100 yuan na utang mo. Dahil sa maagap na pagbabayad. Kaya 100 yuan lang ang ibinawas na interes. Ang bilis talagang magbawas ng pera. Talagang madilim ang mga intensyon nyo. Ngayon, ipagagawa ko na lang na bumili ng insulated na bota sa niebe. Ay, huwag munang bumili ng damit. Kahit nasira ang damit na ito. Pero medyo matibay ito. Kailangan ko nang isipin kung anong sasakyan ang bibilhin. Pumasok si Yakin sa bundok para maghanap ng mga halamang gamot. Siguradong pupunta siya sa kanlurang bahagi. Kung susundan ko ang daang ito, makikita ko ang kanyang mga yapak. Pero ano ang pinakamabilis na sasakyan sa niebe? Bisikleta o sled. Sinasabi ko, electric vehicle, sistema. Ano ang mairerekomenda mo? Ang pinakamahusay na pagpipilian ay syempre ang snowmobile. Snowmobile. Mayroon akong 9,000 pesos. Makakabili ba ako? Naghahanap sa buong internet para sa iyo. Natagpuan ang 50 na modelo ng snowmobile na mas mababa sa 9,000. Mga piyesa mula sa buong bansa. Teknolohiyang sino? Wow, pwede pala ito. Hanapin mo sa akin yung pinakaabot kaya. Pangkalahatang performance at presyo ang pangunahing konsiderasyon. Ikaw ang pipili. Trekker na snow patrol vehicle mula sa Jinxi mo. Electric na 4-wheel snow patrol vehicle. Trekker na gulong. Double suspension sa likod. Malakas na puwersa sa likod. Parang naglalakad sa patag. Magkano ba talaga ang presyo nitong alahas na ito? Gaano katagal maihatid? Presyong promo, 8,900. Bayad sa delivery, 500. Handang maglingkod anumang oras. 200 na lang ang natitira. Pero kung katulad ng sa larawan, tiyak na halaga. Dahil sa paglalakbay sa oras at espasyo, nagkaroon ng pagbabago ang snowmobile. Ang pagganap ay labis na pinahusay. Walang bayad na pag-charge. Maaari itong gamitin magpakailanman. Ang galing. Kanina, nag-order ako ng takeout para kinaksiulan at sa iba pa. Bakit walang pagbabago? Siyempre, nagbago na. Kumain ang mga kapatid ng mga pagkaing iyon. Hindi lang lumakas ang kanilang katawan. Pati ang kanilang lakas ay tumaas. Kung ganun, mag-order ka na sa akin ng super malaking hamburger. Gusto kong kumain ng 4 na patong na burger ng baka. Natapos na ang pag-order. Darating ito sa loob ng 5 minuto. Sa kasalukuyan, ang balanse ng cellphone ng may-ari ay 150 yuan. Buksan ang mapa. Nakaabot na ito ng 6 na milya. Dapat ay malapit na si Yakin. Nagre-refresh ang mapa at natagpuan ang bakas ni Yakin. Ngayon ay otomatikong binubuksan ang navigasyon para sa may-ari. Nakaplano na ang pinakamainam na ruta. Simulan ang navigasyon. Kabuang distansya ay mga 1.2 kilometro. Tinatayang abutin ng 20 minuto. Madulas ang daan sa niebe. Mahirap ang paglalakbay sa malalim na gubat. Mangyaring mag-ingat ang may-ari. Lumiko sa kanan pagkatapos ng 30 metro. Pagkatapos lumiko sa kanan, mangyaring magpatuloy sa maliit na daan sa gubat ng mga 300 metro. Mangyaring mag-ingat, may mga patag na kahoy na natatakpan ng niebe sa kanan. Inirerekomenda na bahagyang i-adjust ang direksyon pakaliwa. Nalihis ka sa ruta. Nare-replan ang iyong ruta. Lumiko sa kanan pagkatapos ng 50 metro. Nakatuklas ng isang babaeng nawalan ng malay sa unahan. Mga 15 metro ang layo. Nasa ilalim ng malaking puno. Magpreno ka agad. Nakarating ka na sa destinasyon. Tapos na ang navigasyon. Yakin. Aking tanga na asawa. Huwag kang magkaproblema, please. Paano na ako makakabalik at makakausap ang mga kapatid ko? Ang galing, bukas na ang sistema ng utak ng asawa ko. Ipapadeliver niya ako ng thermal blanket at hot packs. Nakaprepare na ang order ko. Thermal blanket at hot packs. Thermal blanket 78. Hot packs 32.
Delivery fee 20, total 130. May natira pang 20 yuan. Mag-order ka ng isang mangkok ng sabaw ng manok para sa akin. Ikaw ba si Ziyuan? Patay na ba ako? Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Buhay ka pa naman. Sabi ng mga kapatid mo sa bahay, nagpunta ka sa bundok para mangolekta ng gamot. Kaya't naghanap ako mula roon. Asawa, gumaling na ang sakit mo. Gumaling na rin ang sakit ko. Naniniwala ka bang may engkanto na nagduduyan sa panaginip? Noong malapit na akong mamatay, nakita ko sa panaginip ang isang matandang engkanto. Sabi niya na sa nakaraang buhay ko, pwede kong gamitin ang kabutihan ko sa panaginip para makakuha ng bagay, mahal. Bakit puro kabaliwan ang sinasabi mo? Saan ba sa mundong ito ang mga Diyos? Kung may pananampalataya, mayroon. Kung wala, wala. Ngunit may mga bagay na totoo. Tulad ng sabaw ng manok na iniinom mo ngayon. At ang mga pampainit na nasa katawan mo. Tingnan mo roon. Iyan ang snowmobile na nakuha ko mula sa matandang Diyos. Ano ang snowmobile? Hindi ba't ito ang traktor? Hindi, bakit ganito kaliit na traktor? Traktor nga ito. Yung maliit na traktor na binigay ng matandang engkanto. Huwag mo nang tignan, anak. Ubusin mo na ang chicken soup. Husband, hindi ko pwedeng ubusin lahat ng masarap na chicken soup na ito. Ikaw na lang ang kakain ng natira. Bakit parang hindi ka komportable sa asawa mo? Sinasabi mong asawa mo, pero parang magalang ka pa rin. Hindi naman siya nakakaramdam ng hindi komportable. Dapat lang naman sa mag-asawa yan. Ikaw ang head ng pamilya. Dapat ikaw muna ang unahin sa mga magagandang bagay. Lalong lumalapit sa iyo. Mukhang dahil kakapasok lang sa bahay. Walang pundasyon ng damdamin. Si Yakin ay may pasasalamat lang sa akin. Walang pag-ibig. Ang pinakamahalaga marahil ay dahil hindi pa kami nagdaos ng aming kasal. Ang aming kasal. Asawa, napakalamig ng panahon ngayon. Nangangawit ako sa lamig. Maaari bang pag-usapan ang tungkol sa bahay mamaya? Ano bang iniisip ng maliit mong ulo? Hindi ko naman sinabing dito tayo sa silid. Walang pagmamadali sa usaping iyon. Uminom ka muna ng sabaw ng manok. Naghihintay pa ang 4 na kapatid na babae natin na makauwi tayo. Asawa, parang hindi na ako malamig. Umuwi na tayo. Ayos. Tingnan mo, nagka-frostbite ka. Hindi ka pa rin umiinit. Wala akong silbi talaga. Sabi ko, lalabas ako para tumulong sa paghahanap ng mga halamang gamot. Pero wala akong nahanap. Naghukay ako ng matagal. Sa ilalim ng puno, naghukay ako ng isang walang silbing bato. Asawa, baka naging pasanin na rin ako sa'yo. Ginoo, pakipicture si Bayakin. Gamitin ang smart system ng cellphone para suriin ang kanyang kondisyon. May ganito ka palang kakayahan. Ang cellphone ay may built-in na health monitoring module. Parang wristband. Nagbago na pagkatapos ng time travel. Ayos, wag nang magpaliwanag. Gawin mo lang ang iyong trabaho ng maayos. Sige po. Nagsasagawa ng scan. Natagpuan agad. Si Bayakin ay may bahagyang frostbite. Ngunit ang kanyang mga kamay ay lumala na sa manlang frostbite. Kailangan itong gamutin sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, ang kanyang mga kamay ay mamumula at mabulok. Mag-iwan ng peklat. Hindi pwedeng mapaso ang maliit na kamay ng asawa ko na ang ganda. Sabihin mo sa akin ang mga gamot at paraan para gamutin ang frostbite. 0 ang balanse ng phone ng amo. Hindi kilala ang tao, kilala lang ang pera, di ba? Buksan ang mapa. Maghanap ka ng mga yaman malapit sa akin. Sa panahong ito, hindi lahat ng lugar ay mayaman. Kailangan mong magtrabaho ng mabuti para yumaman. Ano? Ano ang nasa mapa? Talaga bang may kayamanan sa mapa? Nasa likod ng malaking puno yan. Ito ba yung lugar kung saan nag-aani ng mga damo si Yakin kanina? Kaninang sinabi ni Yakin na nakakuha siya ng bato. Ito na siguro yun. Nascan at naitala ang katangian ng bagay. Paunang pagsusuri ng may-ari. Ito ay isang piraso ng meteorite. Mga labi ng mga bituin na nahulog mula sa langit. At isa pang piraso ng makulay na olibo meteorite. Dahil ito ay isang yaman. Malamang na mahal ito. Makulay na olibo meteorite. Ang presyo sa merkado ay humigit kumulang 300 yuan bawat gramo. Kung makatagpo ka ng isang tanga, maaaring mabenta ang 1 kilong meteorite na ito ng 100,000 yuan. 100,000 yuan, dapat agad na tawagin ang all-around na tagapagdala. Ibaligyan na ito ngayon. Dahil ang meteorite na natagpuan ng may-ari ay napakamahalaga. Hindi lang ito isang colorful olivine meteorite. At may espesyal na kristal, na binili ng mga kaugnay na ahensya sa mataas na presyo. Sa kasalukuyan, ang balanse ng telepono ay 120,000 yuan. Ngayon, bumili ka para sa akin ng mga gamot at bagay para sa pagtrato sa frostbite ng asawa ko. Agad na tawagin ang omnipotent runner. Simula ng paghahanap ng mga magagamit na bagay at gamot, gumamit ng discount na red envelope. Nahanap namin ang pinakaabot kayang produkto para sa iyo. Multipurpose na outdoor na tent na 3 layer, pinalakas. Laban sa hangin at niebe. Emergency kit para sa outdoor na trabaho. Set para sa outdoor na paliligo, 255 yuan. At Jinghoji, baso ng tubig, ligtas na alcohol stove, windproof lighter. Jinghoji, kabuang halaga, 105 yuan.
Kabuang halaga, 105 yuan. Isang set ng mga kutson para sa camping sa labas. Antibacterial memory foam na kutson. May kasamang electric blanket at isang silk cotton quilt. Mataas na kapangyarihan na portable power bank para sa labas. Maaaring suportahan ang 8 oras na supply ng kuryente. Kabuang 1,640 yuan. Medical na red flower white snake frostbite ointment. Erythromycin anti-inflammatory ointment. Kabuang 60 yuan. Lahat ng gastos sa pagkuha ng mga bagay ay 440 yuan. Kabuang ginastos ay 2,500 yuan. Natitirang balanse ay 117,500 yuan. Sabi ko, kailangan mo bang maghanda ng ganito kalaking selebrasyon? Kahit tent at kutson ay binili mo na. Ginoo. Kanina, hindi ka ba nagsisisi na hindi nakasama si Baiyakin sa silid? Isinasaalang-alang ang iyong mga pangangailangan. Kaya't inihanda namin ang mga tent na ito para sa iyo. Asawa, nasaan tayo? Ito ba ay ospital? Naamoy ko ang amoy ng gamot. Ito ang pansamantalang tent na inihanda ng matandang Diyos. Pinahiran ko ang iyong kamay ng gamot. Ito ay gamot na pinahiran ng kapangyarihan ng Diyos. Maghintay ka lang ng kaunti, gagaling na ang kamay mo. Narinig ko na ang tungkol sa tent. Hindi ba ito ay para lamang sa mga sundalo? Hindi ba't ikaw, mahal, ay isang tao sa hukbo? At ang mga bagay na ito, hindi ko ito nakita noong nasa lungsod ako. Ang kumot na ito ay napakasarap. Asawa, sa hinaharap, magdadala pa ako ng mas marami sa mga kayamanan na hindi mo pa nakita. Isipin mo na lang na ito ay mga regalo mula sa mga Diyos. Alam na ng iba, hindi na sila tatanong muli sa hinaharap. Talaga namang mabait ang asawa ko. Magpahinga ka ng mabuti. Mamaya, uuwi na tayo. Ano ang gagawin natin sa mga kayamanan na ito? Maaari ba nating dalhin ito pabalik? Ang mga ito, ibabalik natin lahat kay Ginoong Diyosa mamaya. Bibili tayo muli sa bahay. Hindi, hahanapin natin si Ginoong Diyosa para makipagpalitan. Titingnan ko kung ano ang lagay ng panahon sa labas. Mahal, malamig ka ba? Medyo malamig. Pwede ba akong pumasok sa iyong kama? Mukhang mag-asawa na tayo, ah. Kung malamig ka, pumasok ka na. Asawa, nahihiya ka ba? Yakin, parang hindi pa tayo nagdaos ng kasal, ah. Sa tingin mo, parang bahay natin itong tent. Ikaw na ang aking asawa. Ano man ang gusto mong gawin, susunod ako sa iyo. Asawa, okay na ang mga sugat ko. Kailangan na nating umuwi. Nababahala ako para kinaksiulian. Tumigil na rin ang snow sa labas. Sandali lang. Kukunin ko ang ilang mainit na damit. Sistema, bumili ka ng pinakamagandang winter clothes para sa asawa ko. Tandaan, dapat maganda. Nakapili na ako ng pinakamagandang panglamig na fashion para sa iyo. Ang kakaiba naman ng damit ni asawa ko. Hinihimas ko ang nipis nito. Pero ang init naman nitong suotin. Anong palagay mo, gusto mo ba? Gusto ko. Pero ang suot ko, ang weird. Parang hindi nakasuot ng pantalon. Ito ang epekto na gusto ko. Mamaya, gagawa rin ako ng isang set. Ispak ang lahat maliban sa snowmobile. Ispak ang lahat. Ipabenta mo ito para sa akin. Ginoo, sigurado po ba kayong ibebenta ang mga bagay na ito? Walang halaga ang mga ito bilang second hand. Ibenta na agad. Kung kinakailangan, bibili ako ng bago. Lahat ng item ay matagumpay na naibenta. Ibabalik ang 500 yuan. Sa kasalukuyan, ang balanse ng telepono ay 118,000 yuan. Sapat na ang mga ito pansamantala. Pag-uwi, papalitan ko ang lahat ng mga bagong coat ng mga hipag. Bakit ang bilis ng maliit na traktora na ito, asawa? Ito ay hindi traktora. Ito ay snowmobile. Ito ay bisikleta ni Accountant Cao sa nayon. Paano sila nakarating dito? Hindi maganda ang kanilang intensyon. Walang dahilan si Accountant Cao para bumisita kung hindi para makipagtalo. Yakin, huwag kang magmadaling pumasok. Kailangan kong maghanda. Inutusan ng sistema ang tagapaghatid na dalhan ako ng laruan na baril. Magbigay ng tip para sa mabilis na delivery. Naka-order na. Darating sa loob ng 5 segundo. Gastos ay 300 yuan. Natitirang balanse ay 117,700 yuan. Ito ay para sa ate at bayaw namin. Bakit nyo kailangang agawin? Sarap naman. Silin si Yuan, ang pulubing ito ay nakakakain ng hita ng manok. Sabi ko sa inyo, mga bata. Magsitabi na kayo. Kung hindi, baka ako'y kumilos. Nang umalis ang bayaw, hindi man lang siya nakakain. Ito ay para sa kanya. Walang sinuman sa inyo ang pwedeng kumuha nito. Kayo ay mga matatanda na. Alam mong nananakit ng bata. Gusto mong makipag-away, di ba? Ang tapang mo pa rin. Dalhin mo yung 4 na batang ito palabas para magpahangin. Turuan mong maging maamo sila. Sino man ang mangahas na saktan ang kapatid kong babae, agad mong bitawan ang kamay niya. Yakin, huwag kang mag-alala. Ibigay mo ito sa akin. Ngayon, ang mga apelidong Zhao ay dapat lumuhod at humingi ng tawad. Isulat ang apelido pabaliktad. Talagang isang bulaklak sa nayon. Anong klaseng damit ito? Mas maganda ka na kaysa dati. Sabi ko nga, Lin Yuan, mukhang tao ka na. Naging matagumpay ka ba sa labas? Ikaw ba ang may karapatang magpasya?
Anyway, kumusta, Accountant Zhao, nakayanan mo ba? Pupunta tayo sa village head. Naku, Brother Lin. Makinig ka sa akin, huwag kang magpadalos-dalos. Ako ba ay nagpadalos-dalos? Hindi ngayon ay kalmado ako. Lin Ziyuan, hindi ako naniniwala na talagang magtatangka kang pumutok ng baril. Ito ay parusang kamatayan. Kung kamatayan, kamatayan na. Basta't ikaw ang unang mamamatay. Kapatid, mag-usap tayo ng maayos. Wala tayong alitan o galit. Sino ang nagsabing walang alitan o galit? Tinanong kita, sino ang nanakit sa kapatid kong babae? Siya yung masamang tao na yun ang pumatay sa kapatid ko. Hindi na niya kayang aminin mag-isa. Alam mo ba kung anong kamay ang ginamit ni Accountant Zhao para saktan ang kapatid ko? Dahil sa sobrang sakit, pinatigil ko siya sa lupa. Ay, ang sakit talaga. Tumahimik ka, may sama na tayo ng loob ngayon. Sinasabi ko ba sa'yo, puputulin ko na lang sana ang buhay mo sa isang baril. Kaibigan, si Ziyuan. Patawarin mo na ako. Gumagawa lang ako ng utos dito. Kanino ka ba sumusunod? Anong utos ang ginagawa mo? Si Likihua ang humiling sa akin. Sinabi niyang may utang kayong bigas sa komunidad. May talaan kami ng mga bigas na dapat ibigay. Kaya't pinadala ako ng grupo para mangolekta ng bigas. Asawa, kakakasal lang natin. Walang nakuha ang pamilya natin ngayong taglagas. Siguradong kailangan nating magbayad ng bigas. Ano na ang gagawin natin? Bigas lang naman yan. Zhao, anong tingin mo, gaano karaming kailangan naming ibigay? 6 kayong tao sa pamilya. Walang nakuha kahit isang punto sa pag-aani ngayong taglagas. Kailangan talagang magbayad ng malaking halaga. Ay, nandito na ang punong baryo kasama ang mga miyembro ng team. Totoong baril ang dala nila. Ibigay mo sa akin ang laruan. Agad itong ibenta. Matagumpay na naibenta ang laruan. Matagumpay na naibenta. Matagumpay na naibenta ang laruan. Ang perang naibenta ay sapat lang para sa bayad sa tagapaghatid. Hindi nagbago ang balanse ng host. Tio Lin Ziyuan. Kanina, itinutok niya ang baril sa ulo ko. Gusto pa niya akong patayin. Kailangan mo akong tulungan dito. Ano bang utang na pagkain sa komunidad na hindi binabayaran? At nagtatago pa ng armas. Pumunta ka at kunin mo ang baril para sa akin. Walang baril dito sa bahay ng punong bayan. Paano wala? Nasa mesa lang ito kanina. Lahat kayo, umalis kayo. Ako na ang hahanap, nakakaloka. Wala talagang baril. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa walang kwentang bagay. Lin Ziyuan, tanong ko lang, kailan mo ba talaga ibibigay ang rasyong pangsimbahan? Kung hindi mo may bibigay, kailangan mong ibigay ang likod na bahagi ng lupa na nasa Feng Shui. Dapat mong ibigay ito. Bakit? Dahil hindi ka nagbigay ng rasyong pangsimbahan. Kailangan mong ibigay ang bahay at ang sariling lupa. Lahat ng lupa ay pag-aari ng publiko. Yung sariling lupa mo dito. Dahil ito ay lupa na minana mula sa aming ninuno. Kaya ito ay naiwan noon. Ngayon, hindi na makapagbigay ng ani. Siyempre, kailangan ibigay ang lupa sa gobyerno. Ang sinasabi mong gobyerno, hindi ba ikaw iyon? Lin Ziyuan, ano ang ibig mong sabihin? Ako ang punong barangay ng masayang nayon. Lahat ng lupa ay pinangangasiwaan ko para sa gobyerno. May problema ba ito? Sa wakas naintindihan ko na. Yung gustong kunin sa amin na Feng Shui na lupa, hindi si Likihua at Linda Jun, kundi ang teroristang punong barangay. Sayang, ang dami kong sinasabi sa'yo, walang kwenta. Mga tao, burahin niyo itong bahay. Palayasin niyo ang buong pamilya ni Lin Ziyuan. Ang punong barangay sa gitna ng sobrang lamig na ito. Si Lin Ziyuan pa nga may 4 pang anak. Hindi siguro mamatay kung aalis sila, di ba? Tumahimik ka. Tingnan mo kung anong suot niya at ni ba iyakin. Nakakahiya at nakakaloko. Sa tingin ko, hindi pa rin sila giniginaw. Paalisin niyo silang lahat, paalisin. Punong barangay, ito. Sandali, sinasabi ko nang hindi na magbabayad ng bigas. Halika, kalkulahin mo. Gaano talaga karami ang kailangang ibigay na bigas? Ay, ang galing mo na ngayon. Alam naman ng lahat na sobrang mahirap na kayo, umaasa na lang sa hangin, ano pa. Talagang kaya mong magbigay ng bigas. Anong ikagagalit mo? Sino ang kanina inakaluhod at humihingi ng awa? Sige, ngayon ay ayusin ko ito. Ikaw at si Baiyakin ay may 200 kilong gawain sa bigas. Ang 4 na bata ay kailangan din ng tig 50 kilo. Kaya't lahat-lahat ay 400 kilo. Halika, ilabas mo ang 400 kilong bigas. Lahat kayo maghintay sa labas. Pupunta ako sa kanlurang silid para kumuha ng bigas. Bakit hindi pa rin tayo pinapayagang pumasok? Anong kinatatakutan mo? Hindi kaya na makakagawa pa siya ng pagkain si Lin Ziyuan mula sa wala? Hintayin na lang natin dito. Kung hindi nila mailabas, mas maganda kung agad nating sirain ang bahay na ito. Bakit kailangan sirain ang bahay, Tito? Wala kang alam. Nakatayo ang bahay na ito sa Feng Shui na lugar sa likod. Huwag nang buksan, iyon na ang usapan. Si Lin Ziyuan ay nasayang ang mana niyang lupa. Talaga, may kaalaman ka, tiyuhin. Huwag mag-alala, Ginoo. Marami kang pera ngayon. Kailanman ay makakabili ka ng pagkain. Basta dagdagan lang ang bayad sa pagdadala. Agad itong maihahatid. Natawa ako, anong kabahan ko. Ngayon ang iniisip ko, anong pagkain ang bibilhin para sa kanila. Siyempre, bigas. Hindi pwede, ibibigay ang mga pagkain na yan. Siguradong kokopya ng mga kapitan ng barangay. Hindi ko matanggap ang ganitong sitwasyon. Tama, sistema. Ang asawa ko. Sobrang kapansin-pansin ang suot niya. Madaling mapansin ng mga taong may masamang balak. Plano ko pang palitan ang suot ng 4 kong tiyahin. Nang mas mainit na damit, pero nag-aalala rin ako na baka mapansin. May paraan ba? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos umalis ng mga leader ng baryo,
Ibalik mo ang damit ng amo at ni Baiyakin. Magandang sistema. Ngayon, mag-order ka sa akin ng 400 kilo ng loose dog food. Yung pinakamura, ha? Dog food. Bili na agad. 400 kilo ng murang loose dog food, 500 yuan lahat. 400 kilo ng loose. 400 kilo ng dehado at mababang kalidad na dog food, kabuang 500 yuan. Bayad sa pasuyo, 200 yuan. Padaling maihatid. Sa kasalukuyan, ang balanse ng cellphone ko ay 117,000 yuan. Ano ito? Anong nangyayari? Grabe, Diyos ko. Anong nangyayari? Talagang may pagkain pa si Lindsay Yuan sa bahay. Huwag mong sabihing amoy pa lang, ang sarap na. Pangit na dog food na may halong pabango. Iba't ibang butil at mga buto, ginawang basura. Siyempre, mabango. Anong klaseng pagkain ito? Bakit hindi ko ito nakita kailanman? Ito ay magandang bagay na nakuha ko mula sa pabrika ng pagkain sa lungsod. Nagtago ako ng mahigit 400 na kilo para sa taglamig. Kinuha niyo na lahat. Talagang kailangan ng pamilya ko ng hangin mula sa hilagang kanluran. Ano bang ginagawa ng dalawang ito, tiyuhin? Ito ay talagang galing sa processing plant. Mukha itong mga panghimagas. Sino bang nagsabi na hindi? Amoy mo ba, parang amoy ng sabaw mula sa malaking buto? Hindi ba talagang kinakain niya ito? Kaya bang tiisin ang ganung lasa? Kamusta, anong lasa? Talagang masarap. Tito, tingnan mo. May mga piraso ng karne pa. Sobrang nakakatawa. Pagkain na kahit aso ayaw kainin. Pinapahalagahan ng mga opisyal. Kailangan kong kumuha ng litrato bilang alaala. Tapos na ang trabaho mo sa pagkain, Lindsay Yuan. Pero bukas ng maaga, lahat tayo sa buong baryo ay pupunta sa gubat para mangahoy. Ito ang gawain sa taglamig. Kasama ang buong pamilya mo sa listahan. Kung hindi nyo makakaya ang target, may parusa pa rin kayo. Itong matandang ito ay nakatutok sa lupa namin. Palitan ang paraan ng panggugulo. Maghintay ka lang. Bakit umalis na ang asawa mo? Wala tayong kahit anong pagkain sa bahay. Bayaw, umorder ka ba ng pagkain para sa kanila? Ano ang pagkain na in-order? Iba't ibang masasarap na pagkain, na direktang dinadala sa pintuan natin. Pinagbigyan tayo ni kuya sa pagkain. Kahit anong gusto mong kainin, order mo lang. Yakin, hindi ka pabusog, di ba? Ngayon, umalis na ang mga masasamang tao. Tamang-tama, kakain tayo ng sabay-sabay. May natira pang pagkain sa mesa ni kuya. Lahat ay malamig na, itapon na lang natin. Paano mo mapapalampas ang maraming masasarap na pagkain ni kuya? Sayang naman ang pagkain nito. Sana may aso kami sa bahay. Kung hindi maubos, pwede sanang pakainin sa aso. Talagang naisip mo ako, Xiujun. Kailangan na natin ng aso para bantay. Maghintay kayo dito sa loob. Lalabas ako. Mayroon bang tunay na matapang na aso sa all-round runner? Kaya bang magbantay ng bahay at mag-ingat? At maprotektahan ang ilang kong mga tita? Lubos kong inirerekomenda ang Chinese hunting dog para sa may-ari. Pinakamalakas na aso. Sanay na sanay. Electronic chip collar. Hindi kusang sisaktan ang tao. Ito ay isang mahusay na katulong para sa pag-aalaga at proteksyon ng mga bata. Ang ganitong uri ng aso na tinatawag na Shanjun ay isang Chinese hunting dog. Bumili ng 4, walang bayad sa pagpapadala. Mabilis na ipapadala. Magandang desisyon, mag-order ako ng 4 na piraso. Sa kasalukuyan, ang balanse sa telepono ay 77,000 yuan. Ang bilis ng paggastos. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita ng mas maraming pera. Huwag kayong matakot, mga kapatid. Ito ay espesyal na aso na inihanda ng kuya para sa inyo. Halika na at makipaglaro sa kanila. Mula ngayon, bawat kapatid ay may bodyguard. Chrysanthemum. Ang balahibo ng aso ay sobrang lambot, napaka-cute, chrysanthemum. Chrysanthemum. Ang natirang pagkain sa bahay ay pwedeng ibigay sa kanila. Hindi na tayo magkukulang sa pagkain. Ate, nandito lang ang 4 na aso. Ano ang gagawin ng ate? Walang anuman. Nandito ako para alagaan ang ate. Ikaw, hindi ka na rin ba naging aso? Bunso, anong sinasabi mo? Hindi naman aso ang ating kuya. Pasok na kayo sa loob. Sobrang lamig sa labas. Medyo marami ang nangyari ngayon. Walang isang pamilya na magkasama at magkasalo sa isang masarap na pagkain. Ngayon ayos na. Umalis na ang masasamang tao. Tayo lang mag-isa. Anong gusto niyong kainin? Asawa, ngayon ay sobrang kontento na ako. Na matagpuan ko ang isang lalaking katulad mo. Ito ay isang biyaya para sa akin at sa mga kapatid kong babae. Sapat na ito. Mas magagandang araw pa ang darating. Huwag na nating pag-usapan yan. Magkainan tayo ng hotpot mamaya. Ano ba ang hotpot? Isang kawali na nagluluto ng iba't ibang masasarap na pagkain.
kumain at magluto anumang oras. Sinasabi mo ang tungkol sa hotpot, di ba? Nakatikim na ako noon sa lungsod. Pero matagal na iyon. Parang lasa ng hotpot. Mukhang masarap iyon. Magrekomenda ka sa akin ng super hotpot set. Gusto ng ginyang na hotpot. Hiwalay ang mantikilya at maanghang na hotpot at sabaw ng ligaw na kabute. Hindi makakain ng maanghang ang nakababata. Inirerekomenda ko sa inyo ang malaking set ng hotpot para sa 6 na tao. Halaga ng 7,000 yuan. Walang bayad sa paghahatid. Darating ito sa inyo sa loob ng 5 minuto. Mantikilya at maanghang. Hotpot na may sabaw ng kabute at buong pulang palayo. Ang panggatong ay portable na gas stove. Hindi kailangan ng kahoy. Mayroong 2 libra ng dekalidad na wagyu. 12 kahon ng malambot na lamb rolls. 0 servings ng sariwang gatas na hiniwang baka. Dekalidad na ham, hiniwang karne ng snowflake na baboy, at malutong na beef tripe. Handmade na beef balls at hipon. Ayos lang naman. Magdagdag pa ng gulay. May mga gulay na golden needle mushroom, shiitake mushroom, king oyster mushroom, at bok choy. Mayroon ding oilseed lettuce at tonghao. At sariwang tofu at yuba. Maghanda na kayo para sa malaking salu-salo. US dollars, 0000. US dollars, 0000 kasalukuyang balance 70,000 yuan. US dollars, 0000. Bakit pakiramdam ko kulang pa ang ilang bagay? Ang dami ng pagkain dito. Kakain ng buong pamilya namin ang 3 araw hindi pa rin maubos. Anong kulang pa? Sandali lang, pupunta lang ako, babalik din agad. Ipakita si May. Tingnan ninyo, tikman ang cola at Sprite. Tiyuhin, garantisadong di pa kayo nakainom nito. Sprite. Sprite, sobrang sarap talaga. Sprite, mas masarap kaysa sa mga matatamis na inumin na ininom ko dati ng 10 beses. Sprite, pwedeng makahingi pa ako ng isa pa, tiyuhin. Sprite, uhaw na uhaw ako, gusto ko ng 10 baso. Ito ay isang carbonated na inumin. Huwag kang uminom ng sobra, hindi maganda yan. Kumain muna tayo. Sasamahan ko kayo. Ilagay niyo lang ang mga gustong kainin sa kawali. Bayaw. Ang sarap ng malaking ud na ito. Hindi ko akalain na masarap ang mga ud. Ate, ito ay malaking hipon. Hindi ito od, at tikman mo na. Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko sa buong buhay ko. Pinakamainam na pagkain. Mamaya ayusin mo na lang. Sabay ayusin ang kama. Kailangan nating magpahinga ng mabuti. Bukas ng umaga, kailangan pa nating magputol ng kahoy. Ate, ang init talaga dito sa kama. Iyan ang paraan na naisip ni Chance Jai para sa atin. Mula ngayon, magiging ganito na balagi ang init sa gabi. Matulog na kayo. Huwag niyong isipin na si Dajeng Jai ay nag-aalala. Matulog na kayo agad. Bukas, dadalhin tayo ng asawa ng atin niyo para magtrabaho. Ang pagputol ng kahoy sa gubat ay mahirap na trabaho. Kailangan niyong tumulong sa oras na iyon. Asawa, anong ginagawa mo? Asawa, anong nangyari? Matapos ang buong araw na pagtatrabaho, nagpasya lang akong maligo habang may oras. Sa gitna ng malamig na panahon, nandito ka lang naliligo. Anong problema kung mainit ang tubig at ilaw? Sige, halika dito, pahiran kita ng likod, mahal. Kailangan kong isipin kung paano ako pupunta sa pagpuputol ng kahoy bukas. Hindi ito simpleng trabaho sa pagpuputol ng kahoy. Mahal, ang mainit na palanggana na ito ay talagang nakakaaliw. Bakit hindi ka pumasok at maligo kasama ko? Matagal na tayong mag-asawa. Bakit ka pa nahihiya? Matapos ang lahat ng ito, may natira pang 40,000 sa cellphone ko. Pero masaya akong gumastos ng pera na ito. At sulit naman. Kailangan ng bumangon at maglakad ng aso. Masyadong maliit itong snowmobile. Pupunta tayo sa gubat ngayon. Kailangan kong makakuha ng malaking sasakyan. System, hanapan mo ako ng tricycle na pang-agrikultura. Yung kayang magdala ng karga. Huwag yung diesel o gasolina. Kailangan yung pang-charge. Ayos, nakahanap ako ng tricycle na pangkargamento para sa amo. Malakas ang makina, maraming gamit. Mahabang saklaw, presyo 24,000 yuan. Bayad sa serbisyo 1,000 yuan. Ayos, ayos. Ibebenta ko muna yung snowmobile. A-order mo na ngayon ang 3 gulong na bisikleta. Matagumpay na naibenta ang snowmobile. Nakatanggap ng 5,000 yuan. Kasalukuyang balanse ay 20,000 yuan. Malapit na akong pumunta para magputol ng kahoy. Sa panahong ito, siguro gumagamit pa rin ng palakol at lagari sa pagputol ng kahoy. Napakaluma talaga. Sistema, ipakita mo sa akin kung may magagandang electric chainsaw para sa pagputol ng kahoy. Gamitin ito ng maayos. Nahanap ng may-ari ang propesyonal na panggugubat na lagari. Napakalakas na kapangyarihan. Mataas na kahusayan at kaligtasan. Mabilis na pagputol gamit ang chainsaw. Presyo, 1,000 yuan.
Matapos kumain. Kailangan bigyan ang mga tao sa panahong ito ng kaunting high-tech. Malakas na panginginig. Nandito na ba ang lahat sa nayon? May ilang pamilya pang hindi dumating. Tio, naghihintay ka ba sa pamilya ni Lin Ziyuan? Habang nagpuputol ng kahoy, nakatutok ako sa pamilyang ito. Walang problema kung mapatay o masaktan sila. Hindi na natin kailangan panghawakan ang bagay na ito. Hayaan mong si Linda Jun at ang kanyang asawa ang humawak nito. May lakas ng loob ba ang tamad na si Linda Jun? Kaya ba niyang gawin ito? Sina Linda Jun at Lee Ki-hua ay tamad at mahilig sa masarap na pagkain. Utang na nila sa atin ang mahigit 500 yuan. Narinig kong kinuha nila ang pera para bumili ng bisikleta sa bayan. Habang may utang silang ito sa atin, wala silang ibang magagawa kundi labanan si Lin Ziyuan. Sa mga ngayon, sino ang may bagong bisikleta? Talagang kahanga-hanga iyon. Ayos lang. Si Linda Jun ay may bisikleta na may 8 gear na. Wala akong ganitong swerte. Hehe, hindi ba't dahil ito sa tulong ng ating punong nayon? Hindi lang siya nagbigay ng resibo. Huma pa nga ng utang ng ganito karami. Paano mo balak bayaran yung utang kay Linda Jun? Di ba't napag-usapan na natin? Sa huli, makukuha rin natin yung lupa ng angkan ni Lin. Pagdating ng panahon, ibibigay na lang natin sa kapitan. Sige, hintayin mo na lang dumating yung pamilya ni Lin Ziyuan. Alam mo na ang gagawin mo, di ba? Mag-ingat ka lang. Kagabi, naisip ko na ang solusyon. Lahat ay nasa akin. Lahat kayong umalis. Kayong mga bata, paano kung masira ang bisikleta ko? Ito ay kayamanan ng pamilya ko. Lee Ki-hua, ang kuripot mo talaga. Hindi naman ako gumagalaw. Bakit hindi mo man lang tingnan? Umuwi ka at ipaubaya mo sa mga matatanda sa bahay na bumili. Ang bisikleta ko. Walang karapatan na tumingin. Mabilis, umalis ka na. Ano tong nakakatakot na tunog? Santo, ano to? Ano, nasira ang bisikleta namin. Paano natin ito ayusin? Sino nakalat sa kanto? Nakasira pa ng sasakyan ko. Lumabas ka na at magbayad. Lin Ziyuan, ang tigas ng ulo mo. Nasira ang bagong bisikleta ko dahil sa'yo. Paano ka magbabayad? Ikaw pala ang naglagay ng kalat sa kanto. Tinanong kita, iyon bang kanto ay sa inyo? Basta ka na lang maglagay ng sirang gamit. Hindi ito sirang gamit. Bagong-bago pa nga ang bisikleta. Malaki ang makina. Brand na Feng Huang. Anong klaseng bagay to? Pag nabangga, masisira lang. Sinasabi pang hindi ito basura. Namatay na ako. Ako. Ako ang bahala kay Lin Ziyuan, kailangang magbayad ka sa akin. Magbayad ka sa akin. Hindi lang pambili ang bayad. Dapat ding bayaran ang aming resibo. Kung walang resibo, hindi makakabili ng bisikleta kahit sino. Ako ay palaging patas. Babayaran kita ng isang bagong bisikleta. Kayo dalawa, bayaran niyo ako ng isang bagong tricycle, okay ba? Ano sa tingin mo? Kung hindi niyo kayang bayaran, wag na kayong magreklamo dito. Mahal, magbigay tayo ng kaunti. Huwag na tayong makipagtalo sa kanya. Yung malaking bakal na iyon, mukhang mas mahal pa kaysa sa bisikleta natin. Walang silbi yan. Bakit ako napasama sa isang walang kwentang tao tulad mo? Wala akong pakialam kung nawala ang bisikleta. Kailangan mong makuha yung bakal na gulong ni Lin Ziyuan. Para sa akin. Para sa akin. Pagkatapos ng araw na ito, tinitiyak ko na hindi na muling makakagalaw si Lin Ziyuan. Sa oras na iyon, ang kanyang ancestral na tahanan. At ang likod na lupain na may magandang feng shui ay nasa atin na. Kukunin ko ang bakal na bagay na may 3 gulong. Siyempre naman, lahat ng pag-aari ni Lin Ziyuan ay atin na. Sa katunayan, kami na lang ang natitirang pamilya sa Lin clan. Kailangan mong magpigil. Lin Ziyuan, paano ka tumakbo ng ganito? Parang kotse sa syudad. Umiinom ng gasolina, tanong ko sa'yo. Saan ba galing ang bagay na ito? Hindi ko pa ito narinig kailanman. Walang gasolina, nagpedal ako papunta rito.
Ikaw pa ang accounting ng baryo. Hindi ko maintindihan. Huwag ka nang magpakita ng kahihiyan, Dehi. Akala ko'y isang yaman. Eh di ba may trailer sa likod ng electric bike? Matagal na kitang nakita noon. Walang espesyal. Kapag napunta ka sa putik, magtatanaw ka lang. Hindi mo na maitulak kahit anong gawin. Hahaha, Kuya Ziyuan. Maaari ba naming tingnan ang kayamanan ng tatlong gulong na ito? Walang anuman, pwede na tayong maglaro dito. Hindi naman ito kung anong napaka-espesyal. Wow, talagang generous ka, Kuya Ziyuan. Hindi ka tulad ni Liquihua na masyadong kuripot. Hahaha. Sabi ng punong barangay. Ngayon, kinukuha na ang bakal mong yan ng malaking grupo. Mamaya, maghuhukay tayo ng kahoy para sa requisition. Kung kaya mong dalhin ang bakal mong yan, kahit anong gusto mong gawin, sige lang. Shulan, kayong lahat, bumaba na kayo. Sama kayo, dadalhin namin ang atin nyo. Maghanap tayo ng lugar para magpahinga. Pagkatapos, magpapiknik tayo dito sa gubat. Ang bakal na ito mula kay Tio ay magiging atin na mula ngayon. Susubukan ko na ngayon. Wala ka bang ibang magawa? Pumunta ka at magdala ng 2 tao. Kunin mo yung 4 na matabang aso mula sa bahay ni Lin Ziyuan. Saan ba siya nakakuha ng karne sa loob ng mahabang panahon? Katatapos lang sabihin ni Lin Ziyuan na magpiknik sila. Mukhang gusto nilang kumain ng masarap na karne ng aso. Huwag siyang bigyan ng mura. Paano kung magluto tayo ng maasim na repolyo na may dugo sa gabi? Sabi mo, nagugutom na rin ako. Hintayin mo lang. Agad kong aayusin ito. Sige, punong bayan, maghintay ka na lang ng karne. Aalis na ako para ayusin ito. Paano ba talaga ito pinapaandar? Nasaan ang pedal ng bakal na ito? Paano ako makakapagpedal kung walang pedal? Anong klaseng bagay ito? Paano ba ito paandarin? Nakakainis. Hindi ba ako ang punong barangay ng masayang na yon? Hindi ko man lang kayang patakbuhin ang bakal na ito. Maging tahimik kayo. Hintayin nating lumayo ang batang si Lin Ziyuan. Mapigilan natin yung mga batang babae na yun. Gamit ang bato, papatayin natin yung aso. Iwi natin para kainin. Ang ganda ng tanawin ng snow dyan, ang lamig. Oy, Siyumi. Sino yung nandyan? Anong gagawin nyo? Agad kayong pumunta para pigilin yung 4 na batang babae. Naku, ito ba ay aso pa rin? Bakit parang mas mabangis pa sa lobo? Kapatid, patingin ka rito. Si masamang tao, si Accountant Zhao, nandito na naman. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Kapatid Ziyuan, wala talaga akong kinalaman dito. Sabi ng punong baryo, gusto niyang kumain ng karne ng aso. Hindi naman kailangang hulihin namin ang aso niyo. Mukhang gusto na ng ating barangay kaptain na kumain ng karne. Lahat ito ay isang pagkakaintindihan. Dala mo ang 4 na aso para magluto ng karne, di ba? Hindi naman kayong pamilya ang makakakain ng lahat ng ito. Mas mabuti pang ibahagi niyo sa amin. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Saan ba ako nagkamali? Mali ka kasi, hindi mo alam na bawal kumain ng karne ng aso. Yung tunay na masarap na karne ay dito lang malapit. Anong klaseng karne ba ang meron dito? Sa taglamig, kahit ang mga mangangaso di makakuha. Wala rin namang mahuli na hayop. Kanina nakita ko sa ilalim ng tubig na maraming malaking isda. Yun ang tunay na masarap na karne. Malambot at mabango pa. Bakit hindi ko alam na may malalaking isda sa ilog na ito? Bumaba ka na lang at hanapin mo. Hindi ba't gusto ng ating punong bayan na kumain ng karne? Kayo na lang 3 ang bumaba at manghuli ng isda. Bakit kailangan pa akong mag-imbita sa inyo na bumaba? Mag-usap tayo ng maayos, kapatid. Bumaba ka na lang. Mukhang okay ito. Kanina, sinabi ng matandang iyon. Talagang gusto ko nang mag-ihaw ng karne. Dito na lang sa piknik. Irekomenda ng sistema ang set ng inihaw na karne. Hindi ko alam kung ilang set ng inihaw na karne ang gusto ng amo.
Basta gawin mo na lang ng mabuti. Asawa, hindi ba't sobrang labis ito? Paano natin ito ipapaliwanag sa mga tao sa nayon? Huwag mag-alala, pagdating nila, ipapaliwanag ko. Ay, Lin Ziyuan, ipaliwanag mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Ano itong mga karne na ito? Diyos ko, ang daming karne. Ito ba ay karne? Hindi ko pa narinig. Hindi ko pa natitikman. Mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Ito ay mga nakuha ni Accounting Zhao. Ipapakain ko sa inyo. Nonsense, si Accounting Zhao mismo ang walang makain na karne. Saan niya nakuha ang mga masasarap na pagkain na ito? At saan nakuha ang mga ari-arian ninyo? Dapat itanong mo kay Accounting Zhao. Saan na kaya nagpunta yung hayop na yun? Pablikuin mo agad siya para malinaw. Si Accountant Zhao ay sobrang tapat sa'yo. Sabi niya gusto mong kumain ng isda. Dinala niya ang dalawang kapatid niya sa ilog para manghuli ng isda. Pumunta siya sa ilog. Sa ganitong panahon, gusto ba niyang mamatay sa lamig? Tingnan niyo, nandito na si Accountant Zhao. Bilisan niyo, maglagay ng apoy. Malapit na kaming magyelo. May mga damit ba? Walang damit. Kumuha ng dayami. Talagang malapit na kaming magyelo. Magsalita ka muna ng malinaw. Saan galing itong masasarap na pagkain na ito? Sabi ni Lin Ziyuan. Ikaw ang nag-utos sa kanya na mag-ihaw dito para sa lahat. Sobrang hindi patas, tiyuhin. Walang dahilan, tiyuhin. Kahit anong mangyari, hindi ko kayang gumawa ng ganitong pagkain. Hindi ko nga alam kung anong karne ito. Talagang mabait si Ginoong Zhao, ang accountant natin. Gumagawa ng kabutihan ng walang kapalit. Katatapos ko lang makita kanina. Hinila niya ang mga masasarap na pagkain mula sa gubat. Pinaaalala pa niya akong iprito agad. Nagsisinungaling ka, wala akong ginawa. Sabi mo lang kanina na ang pagpuputol ng kahoy ay mabigat na trabaho. Kaya't naghanda ako ng masarap na pagkain para sa lahat. Tingnan mo, ganito na. Tanggapin mo na. Lahat sa ating ngayon ay naaalala ang iyong kabutihan. Wala talaga akong ginawa. Tiyo, dapat kang maniwala sa akin. Mga kababayan, palakpakan natin si Ginoong Zhao. Ito ang tunay na kaibigan. Hindi, naisip ko na. Nalaman ko na. Lahat ng ito ay gawa ni Lin Ziyuan. Kanina, sa lupain na ito. Sila lang ang nandito, isang pamilya lang. Mga kababayan, sobrang hirap ng buhay namin kahit daga ay hindi pumapasok. Nagdala ako ng napakaraming masasarap na pagkain. Naniniwala ba kayo? At saka si Zhao, ang aming accountant, na maliit na opisyal sa baryo. Siya rin ang nangangasiwa sa pananalapi ng buong pangkat. Sa tingin ninyo, sino ang dapat paniwalaan, ako o siya? Hindi kaya ginamit ni Zhao ang pondo ng bayan para bumili sa black market ng karne? Sa palagay ko, ganito nga ang nangyari. Huwag na kayong magsalita pa. Tikman nyo na. Huwag sayangin ang effort ni Zhao na accountant. Huwag nyo akong agawan. Akin ang hita ng manok na to. Kaya mo pa bang kumain? Ang batang si Lin Ziyuan ay kakaiba na talaga. Kung di natin siya mapapatay agad, hindi na ako makakain ng maayos. Tiyo, pahintulutan mo naman akong kumain din. Alam mo ba kung bakit ngayon sobrang nakakatakot si Lin Ziyuan? Bakit? Kasi yung paboritong lugar nila sa Feng Shui sa bahay niya. Kaya siya naging sobrang lakas at kakaiba. Naintindihan ko na, Tiyo. Pahintulutan mo muna akong kumain. Pagkatapos kumain, gagamitin ko agad ang utos kay Lindadyo na magmadali sa gawain. Paano ginawa yung hita ng manok? Ang sarap talaga kumain. Busog na kayong lahat, nakakain na at uminom na, di ba? Mag-umpisa na tayo mag-group. May bawat grupo ng mga gawain. Kung hindi magagawa, may parusa ang buong pamilya. Ako, ang punong barangay, gusto kong makasama sa grupo ni Lin Ziyuan. Lahat sila ay kabilang sa pamilya Lin. Magtutulungan tayo. Husband, huwag kang makipagrupo sa kanila. Mukhang may masamang balak sila. Mahal, mag-alala ka lang. Hindi ko kayang tiisin. Parang balat ng baka itong dalawang ito. Baka may pagkakataon na mapalaya sila ng tuluyan. Pero natatakot ako na baka may mangyari sa'yo. Para kay Yakin, para sa'yo at sa ate mo. Hindi ko pwedeng ibigay sa masama ang makina. Ziyuan, ikaw ay nasa grupo kasama sina Linda Jun at Likihua. Responsable sa gawain sa kanuraning bahagi ng kagubatan. Minimum na 4 na matandang puno. Walang problema, kayang-kaya kong mag-isa ang 4 na puno. Magpahinga muna kayong dalawa. Ate, hindi tayo pwedeng magpahinga lang ng walang ginagawa. Kayo, pumunta kayo sa timog at manghuli ng maliliit na puno. Ako at ang tiyuhin mo ang responsable sa 3 malaking puno sa Hilaga. Bitag ng kamatayan. Kung matumba ang kahit anong puno, mamamatay tayong lahat. Bunso, bakit ka hindi nagsasalita? Ano pa bang dapat sabihin? Simulan na natin.
Yakin, dalhin mo ang mga kapatid mo at lumayo ka. Anong nangyari, mahal? Makinig ka at huwag magtanong. Natatakot akong matakot kayo. Susunod ako sa iyo. Pero kung may mangyari sa iyo, kahit mamatay ako, maghihiganti ako para sa iyo. Ayoko ng mga kalokohan, ayokong maging balo ka. Itong distansya. Si Linda Kian ay makikita lang ang code. Asawa, tignan mo kung nandito pa si Lin Ziyuan sa ibaba. Kakatapos lang niya. Palagi namang nasa ilalim ng puno yung batang yun. Nagsasawa na sa pagtambay. Sabi mo, matalino ako, di ba? Kagabi, pinutol ko ng maaga ang isang malaking bahagi. Siguradong hindi akalain ni Lin Ziyuan. Nababagsak agad ang punong ito natin. Tuwing taon, may aksidente sa pagpuputol ng kahoy. Ngayon, masasabi lang na malas ang pamilya ni Lin Ziyuan. Anong tunog yon? Tigilan mo ang daldal, magtrabaho ka na. Isang beses lang ang pagkakataon. Ah. Aba. Anong nangyayari? Nakasagasa ng puno. Nakabalik ng buhay. Naipadala na sa klinika ng bayan. Halos kalahating taon nang hindi makabangon. Ang bisikleta ko. Nabagsak, hindi na kayang ayusin. Huwag mo nang isipin. Ang bisikleta ko. Kumusta ang target ng grupo ni Lin Ziyuan? Target ng 4 na puno. 4 na puno. Paano kung hindi matapos, paano gagawin? Sabi ng tiyuhin, parang 4 na piraso. Isara mo nga ang bibig mo. Ilang puno ang misyon ng barangay captain? 4 na puno. Ano ang gagawin mo kung hindi mo matapos? Siguradong matatapos ko. Ano ang gagawin mo kapag natapos ko ang kuota? Talaga bang matatapos mo? Sasabihin mong gagawin ko. Pwede rin bang bumaba ka dyan at ako na lang ang maging punong barangay? Gusto mong umupo sa posisyon ng punong barangay. Biro lang yun. Huwag mong seryosohin. Gusto mong maging punong barangay. Gusto ko yung lupa nyo. Totoo ka na talaga. 4 na pupunong kahoy ang pusta. Matatalo ako, ang bahay ng aking ninuno ay sa iyo. Matatalo ka, umalis ka sa nayon. Ayos, ganito na lang, sandali. May gusto ka pang sabihin. Tipunin ang mga taga nayon, gumawa ng kasulatan at pirmahan ito. Madilim na agad ang paligid. Malapit nang magdilim, wala ka pang. Kahit patayin mo ako, hindi ako maniniwala na kaya mo yan. Sige, magpusta tayo. Kung hindi ko mapuputol ang 4 na pupunong kahoy bago mag-alas 12 ng gabi, lalabas ako ng nayon. Hindi na kailangan ng alas 12. Kung hindi ko magagawa bago sumikat ang araw, kahit matalo ako. Lin Ziyuan, tingnan mong mabuti kung ilang piraso ang nakasulat sa pustahan. Pakita mo sa akin. Hahaha, 104 na piraso. Malaking puno ng tagumpay. Kailangan magmadali bago magtakip silim. Sobrang marumi ng laro ng matandang ito. Pansamantalang pagbabago ng numero. Asawa, tutulungan kita. Kahit matalo, kakayanin natin. Hindi tayo pwedeng matalo. Order mo na lang ang natitirang pera sa sistema para sa isang lagari. At dagdagan ng isang power bank. Pabilisin ang paghahatid. Matagumpay na order. Nawala na ang iyong balanse. Ang kasalukuyang balanse ay tapos na ang oras. Tugtugin ang gong at buksan ang ilaw. Hayaan ang lahat na magtipon. Siguradong natalo si Lin Ziyuan. Labas na kayo, mga kaibigan. Tama ka, Tiyo, parang nababaliw na si Lin Ziyuan. 104 na puno ng kahoy. Sabi pa niya hindi siya matatalo. Hindi tama. Baka dala niya ang pamilya niya at tumakbo na. Dali, puntahan mo na agad. Tiyo, hindi maganda. Tiyo, malaking problema. Tiyo, malaking problema na ito. Malaking problema na ito. Anong sinasabi mo? Anong ibig sabihin ng malaking problema? Nabaliw na talaga. Si Lin Ziyuan, pinutol niya ang napakaraming puno. Isang galit, pinutol niya ang 2 puno. Ayos lang, mas marami pa siyang kakayahan.
Tito, hindi ito 2 piraso, ito ay isang buong dami, isang buong dami. Isang buong dami. Ito ay 200 piraso, eksaktong 200 piraso, isang buong dami. Hindi pwedeng, isang buong dami. Isang buong dami. Kung gaano kalaki ang kinita ko sa pagbebenta ng chainsaw at power bank. Kasi halos masira na ang 2 chainsaw at power bank. Nakapagbalik lang kami ng 1,000 yuan. Ito ang lahat ng balanse mo ngayon. Paano nangyari to? Maliban na lang kung ang Diyos ay bumaba mula sa langit para tulungan si Lin Ziyuan na magputol ng kahoy. Kundi imposibleng mangyari to. Si Mayor Zhao ay pumirma at naglagay ng tatak sa harap ng mga kababayan. Sa harap ng mga tao, mag-isa kang maglakad palayo. O ako na lang ang maghahatid kay Lin Ziyuan sa'yo. Talagang naniniwala ka pa rin, ano? Kaya mo bang gawin ito, punong bayan? Nagbigay na ako ng mukha, pero hindi mo ako nirerespeto. Huwag mong isipin na dahil matanda ka, hindi kita papaluin. Tama na ang mga walang kwentang salita. Kung aalisin mo ako sa masayang ngayon, hindi sila makakakain. Nga, Lin Ziyuan. Akala mo ba, bilang punong bayan, kaya mong buhayin ang ganitong karaming tao? Kaya mo bang pakainin sila ng maayos? Pumili kayo sa akin bilang kapitan ng barangay. 10 kilo ng karne bawat tao araw-araw. 10 kilo ng bigas. Totoo ba yan? Bukas, sa harap ng bahay ko, ibibigay ko sa inyo ang mga benepisyo. Pagkatapos makuha ang mga benepisyo, alam niyo na kung ano ang gagawin, di ba? Siguradong hindi ko kayo pababayaan na walang kapalit. Nga, hindi mo na kailangang sabihin yan. Tinataboy namin ang buong pamilya ni Zhao palabas ng baryo. Tama. Sige, inaabangan ko ang magandang balita mula sa inyo. Husband, hindi ito ang daan pa uwi. Saan tayo pupunta? Doon sa kabilang pampang ng ilog na nilakad natin kanina. Kailangan muna akong maghanap ng isang bagay bago umuwi. Anong hinahanap mong bagay? Sa tabi ng ilog, wala naman kundi mga sirang kahoy lang. Tama ka talaga. Yun ang hinahanap natin. Pero, sobrang mahal pa rin ang sirang kahoy na yun. Talagang isang sirang kahoy nga ito. Kahit anong tingin ko, hindi naman ito mahal. Amoy mo ba? Ang bango. Tama nga ang nakita ko. Maaaring ito ay agarwood. Agad na suriin ng sistema ang kahoy na ito. Analisahin kung anong uri ng kahoy ito. Kung ito ay mahalaga. Nasa proseso ng pagsusuri. Wow, Gino. Umangat ka na. Ito ay isang bihirang daang taong olibanum na kahoy ng uling. Daang taong olibanum. Siguradong mahalaga ito, di ba? Ang olibanum na kahoy ng uling ay nawala na sa mga susunod na henerasyon. Binebenta ito ayon sa gramo. Ang ganitong ligaw na 300 taong olibanum na kahoy. At ito ay isang buo at buong puno. Ito ay isang kayamanan na walang presyo sa merkado. Sa kasalukuyan, ang halaga ay hindi bababa sa 100 milyon. Isang maliit na layunin. Talaga bang ganito kahalaga? Ito ay tunay na ligaw na agarwood. Matagal lang nawala sa mga susunod na henerasyon. Sa panahong ito, ang mga mahalagang kahoy ay hindi kilala. Sa mga susunod na henerasyon, ang agarwood ay mahalaga. Pero maraming peke. Hayaan ang runner na suriin. Ibenta agad at ipadala sa auction. Ang pinakamataas ay abuti ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Pinakamabilis na benta ay 25 milyong. Unang bayad ay 5 milyong. Makukuha ay 20 milyong. Ibenta agad. Kailangan ko ng pera. Matagumpay na naibenta ang agarwood at ebony. Ang balanse ay higit sa 20 milyon. Asawa, mayaman na tayo. Maaaring magbigay ang Diyos. Anak, ano ang pinakagusto mo at ng kapatid mo? Wala akong gusto. Gusto ko lang na ikaw ang makasama habang buhay. Tama si ate. Okay na ang may bayaw. Pinakamagaling ang bayaw. Ang bayaw ang pinakamalakas na lalaki sa buong mundo. May pagkain ang bayaw. Marami, marami. Kapag may bayaw na, meron na lahat. Parang isang shooting star. Kapag nakita mo ang ganitong bituin, dapat kang humiling. Alam na kung ano ang kakainin. Hindi rin tumutulong si Tio sa pag-iisip ng solusyon. Ano bang ikinababahala ni Tio? Talagang kailangan ng ibigay. Inanunsyo na ng punong barangay na may nakasulat na puti sa itim para sa buong barangay. Ano bang ikinakatakot kung sino ang magulo, siya ang aayusin. Ang masayang barangay ay laging sa atin. Tama na, ikaw na mahilig sa pagkain, ang buong nayon ay nag-uusap. Ngayon, si Lin Ziyuan ang may kalamangan. Mukhang mapapaalis tayo sa nayon. Hindi ako naniniwala na kaya niyang gawin iyon. Ngayon gabi, kunin na ang lahat ng bigas sa bodega ng grupo. Para walang matira. Tama, gawin mo na iyon ngayon. Bukas ng umaga, tingnan mo ang sitwasyon sa bahay ni Lin Ziyuan. Hindi ko siya pinaniniwalaan na makakagawa ng ganoon. Ngayong gabi, kunin na ang lahat ng bigas sa bodega ng grupo. Para walang matira. Tama, umalis ka na ngayon. Bukas ng umaga, tingnan mo ang sitwasyon sa bahay ni Lin Ziyuan. Talagang hindi karapat-dapat itong si Zhao. Kinuha ng accountant ang bigas ng grupo.
Karapat-dapat ba siyang maging barangay captain? Pupunta tayo sa bayan para magreklamo sa kanya. Wala nang oras para magreklamo. Kung susunod tayo kay Lindsay daw, kung talagang makakapagbigay siya ng karne at bigas, bakit hindi tayo sumama sa kanya? Tama, bukas tingnan natin ang pamilya Lin. Kung talagang makakakuha tayo ng bigas at karne, si Lin Seyuan ay ang taga-baryo. Mahigit 2,000 kilo ng karne. Talagang magdiriwang ang buong nayon. Unahin munang mabusog ang lahat, tapos magsikap para yumaman. Ang galing mo talaga, asawa ko. Sipag ang pinaka-importante. Ang buong pamilya ay humahanga sa iyo. Nahihiya tuloy ako sa sinasabi ninyo. Talagang sinasabi ni Ziyuan ang kanyang mga salita at tinutupad niya. Mula ngayon, si Ziyuan na ang magiging leader ng masayang nayon natin. Tama, sa pagsunod sa ganitong mabuting leader ng nayon, makakamtan natin ang magandang buhay. Hindi karapat-dapat si Zhao. Alam lang niya ay manakit sa atin. Tiyak na susuportahan namin si Lin Ziyuan na maging leader ng nayon. Leader ng nayon, Lin Ziyuan, leader ng nayon, Lin Ziyuan. Punong bayan Lin Ziyuan, mga kababayan. Sinasabi ko, si Lin Ziyuan ay tumutupad sa aking salita. Magpila kayong lahat. Lahat ay may benepisyo. Ngunit sinumang magtatangkang sumingit o manggulo, ay ipapahamak ko sa mga aso. Punong bayan Ziyuan, dapat kang mag-ingat. Kahapon ng gabi, si Accountant Zhao at si Ginoong Zhao ay patuloy na nag-usap kung paano kanila haharapin. Punong barangay Ziyuan, maging kalmado ka, ang aming joint defense team ay buong pusong sumusuporta sa iyo. Mas mabuti pang sumunod kayo sa akin at magtrabaho ng maayos. Walang dapat ipag-alala sa panig ni Ginoong Zhao. Talagang nakakuha si Lin Ziyuan ng napakaraming karne at bigas. Tiyak na ito ay isang lugar na may magandang feng shui. Nakatago ba ang kayamanan? Ang ating pamilya at ang mga tauhan ng ligaya ay nagrebelde. Naupo na siya sa trono ng punong baryo. Ano ang gagawin natin sa ganitong sitwasyon? Kailangan kong kumilos at makipaglaban sa kanya. Buhay o kamatayan. Bumalik ka muna at maghanda ng langis at sulo. Ngayong gabi, ikaw at ako. Nagawa na natin si Lin Ziyuan. Nakatulog na ang mga kapatid ng asawa. Tayo rin ay dapat matulog na. Walang pagmamadali, nagtatrabaho ako. Asawa. Ito ay magandang bagay. Kahit anong panahon. Basta't may greenhouse. Makakapagtanim ng gulay. Pati prutas nga. Kahit taglamig pa. Makakatanim ng pakwan. Makatanim ng sari-saring gulay. Malalaman mo na lang pagdating ng panahon. Magpapatayo rin ako ng paaralan sa baryo. Mag-aaral ng mabuti sina Shulan at ang iba pa pagkatapos nito. Ang kaalaman lang ang makapagpapabago ng tadhana. At kailangan matutunan din ng mga tao sa baryo kung paano magbasa. Matuto ng matematika, kung hindi, bibigyan ko sila ng kasanayan. Pero hindi nila magagamit. Sabi ko na nga ba? Kailan ka matutulog? Sabi ko, yakin. Ganito ka kagusto matulog agad. Ayaw na niyang makipag-usap sa'yo. Sige, matutulog na ako. Huwag magmadali, hintayin mo ako. Lin Ziyuan, ikaw ang nagpilit sa akin ito. Tiyo, simulan na natin. Yakin, mabilis, isuot mo na ang damit. May kakaiba sa labas. Bilas, nakita namin ni Xiumi na may apoy sa labas. Mukhang nasusunog ang labas ng bahay natin. Sobrang usok sa bakuran. Pumunta ka sa silid at buksan ito. Pasukin mo ang aso. Dumating ang apoy mula sa direksyon ng pintuan. May oras pa tayo. Buksan ang sistema. Lahat ay kayang gawin. Bilin agad akong bumili ng isang excavator. Sigurado ka bang bibili ka ng excavator, Ginoo? May nagpasabog ng apoy sa bahay ko. Bilin agad. Walang pakialam kung magkano. Sapat na ang bayad sa pasugod. Ngayon na. Nagawa na ang bagay kay Tiyo. Ang pirasong ito ng lupa ay malapit nang maging iyo. Huwag magmadali, tingnan mo ulit mamaya. Tiyo, ano ito? Ay naku, alam ko na, tumakbo na tayo. Alam ko na kayong dalawa ito. Mga masamang tao. Nakuha ko na lahat ng ito sa video. Walang silbi ang pagtakas nyo.
Naku, ang bagay na to talaga namang halimaw. Mukhang kakainin tayo nito. Sinunog niyo ang bahay ko. Pinabagsak ko ang bahay niyo. Parang patas, di ba? Kung hindi mamamatay si Lin Ziyuan, hindi tayo titigil hanggang di magkausap tayo. Kung kaya mong gawin mo na ngayon. Tiyo, ayaw kong mamatay. Kapatid na si Ziyuan, nagkamali ako. Ngayon, aalis na ako sa baryo. Hindi na ako babalik. Gusto ko lang umalis nang hindi na nagpaalam. May ganitong kadali bang gawin? Ganon ang kadali. Anong sinasabi mo, gagawin ko lahat. Basta't mapanatili ko lang ang buhay ko. Pumunta ka na lang sa bayan at magpakilala sa mga otoridad. Magsilbing mabait ka na lang sa kulungan. Lin Sixuan, akala mo ba na kapag pinapunta mo ang tanga na ito para magpakilala, ay mahuhuli mo rin ako? Pupunta rin ako sa bayan para ipahuli ka sa mga otoridad. Sobrang kapal ng mukha mo na sirain ang aking ancestral home. Gusto mo pang makipagsabayan ha? Sige, naghihintay ako sa'yo. Inutusan ng sistema na bumili ng printer. Gusto kong mag-print ng mga larawan na itim at puti. Old Man's How, naghihintay lang ako na dalhin mo ang mga tao mula sa Lianfang Biru. Tingnan natin kung sino ang huli sa kanila. Asawa, wala na ang ating bahay. Huwag kang malungkot, mawawala man ang bahay, pwede pa rin itong maitayo muli. Bibigyan ko kayo ng bagong tahanan para sa iyo at sa mga kapatid mo. Inayos na ng punong bayan ang lahat. Huwag ka nang masyadong malungkot, kapag nag-utos ka, agad na itatayo ng mga tao ang bahay mo. Salamat sa mga tao. Hindi na kailangan ng tulong sa pagtatayo ng bahay. May sarili akong paraan. Talaga bang hindi na kailangang magpatayo ng bahay si Kapitan Ziyuan? Saan po kayo nakatira? Hayaan na lang ang mga kababayan na magpahinga. Huwag kayong mag-alala para sa akin. Nasa hinaharap pa ang magagandang araw ng ating masayang nayon. Kapitan Ziyuan, wala namang masyadong bagay ang mga kababayan natin. Itong mga kahoy ay para sa inyong bagong bahay. Ito namang mga karne at bigas ay ibinabalik namin. Bumalik sa bayan para ibenta ang pera sa punong bayan para makapagpatayo ng bagong bahay. Salamat sa mga kababayan. Tinatanggap ko ang inyong kabutihan. Salamat sa lahat. Nalaman ng sistema ng may-ari na may natagpo ang kayamanan. Mga kababayan, natagpuan sa mga kahoy na ipinadala sa inyo ang huang-huali na kahoy. Wild Wench at Jin Sinan na kahoy. Putang ina, talagang yumaman ako sa pagkakataong ito. Lahat ng sistema ay ibibigay sa akin ngayon. Nagbebenta ng huang-huali na kahoy. Wild na Jin Sinan. Sandali lang, Ginoo. Natawag na ang omnipotent na tagapagsagawa. Ang pinakamahalagang kahoy sa batch na ito ay papasok sa auction. Ang iba na madaling ibenta ay ibebenta ko na para sa iyo ngayon. Ito pa lang ang unang kita. Masaya. Ito pa lang ang unang kita. Sa mga susunod na tagumpay sa pagbebenta ng kahoy, mas maraming pera ang otomatikong papasok sa account mo. Ngayon, para sa akin, iisa na lang itong numero. Kuya, ate. Nakangiti at umiiyak siya. Masakit ba masyado? Kailangan ninyong sumunod ng maayos. Basta't sama-sama tayong pamilya. Hindi mawawasak ang tahanan na ito. Sandali, tingnan ninyo. Ano iyon? Ginoo, sigurado po ba kayong bibilhin ito? Kailangan po ng 20 milyong piso para dito. Ito na yun. Gusto ko ito. Ano yun? Ah. Ah. Flagship na heavy-duty na kamyon at motorhome. Ang maluwag na bahay na may galaw ay naihatid na para sa inyo. Titanium grade na anti-bullet na material. Matibay, insulated at may soundproofing. Mataas na kahusayan ng solar panel. Malakas na charging habang nagmamaneho. Sumusuporta sa buong sasakyan na air conditioning. Kumpletong sistema ng audio para sa mahabang operasyon. Halika, tingnan nyo. Ito ang ating bagong bahay. May pangunahing silid tulugan sa likod at 2 silid patulog. Sapat na ito para komportabling tirahan ng may-ari at ng kanyang pamilya. Lugar at posisyon, sa sala ay may buong smart device. Pwedeng i-expand ang kusina. Sa banyo ay may sariling water closet at shower. Nasa harap ng sasakyan ang driving cabin. Ganap na smart control. Mrs., sabi mo, pwedeng i-drive ang bahay na ito anumang oras. Pwede pa nating dalhin ang bahay at maglakbay ng libre. Ito'y mga pangunahing gamit lang. Hindi pa nagsisimula ang pagtatanim sa tagsibol ngayon. Hindi rin abala ang mga gawain sa nayon. Isasama ko kayo para maglibang-libang. Halos himatayin na kayong lahat. Parang bahay ito. Pero parang sasakyan din. Kahit ang pinakamalaking truck sa syudad, hindi ganito kalaki. Tara, maglakad-lakad tayo sa tabi ng ilog sa gubat. Hindi pa tayo nakakain ng sapat noong huling piknik. Ngayon ay magdiriwang tayo ng paglipat sa bagong bahay.
Ang ganda ng panahon ngayon. Yakin, gusto mo bang uminom ng alak? Ah, mahal. Talaga bang pwede tayong uminom, Diffie? Ano namang masama sa pag-inom ng alak? Gagawan kita ng kaunting pulang alak. 2015. Pangulong nandoon, may masama nang nangyayari. Dumating si Ginoong Zhao, kasama ang mga tao mula sa tanggapan ng seguridad ng county. Naghahanap sila sa inyo. Nandoon sila sa bakuran ng bahay ni Pangulong. Nang makita kong may hindi tama, tinawag ko ang mga tao sa baryo. Ilagay nyo ang mga dala nyong armas. Anong ginagawa nyo? Huwag kayong mag-alala, hindi ako maghihirap. Magtiwala lang kayo. Saktong may dala akong masarap na pagkain. Subukan nyo lahat. Ngayon, ikaw ang asawa ng punong barangay. Alagaan mo ng mabuti ang mga kababaryo. Kain kayo ng masaya at uminom ng maayos. Talaga bang gusto mong umuwi mag-isa? Nababahala ang lahat. Kailangan kong lubos na ayusin ang problema kay Ginoong Zhao. Siguradong nagtatago si Lin Ziyuan dahil sa takot sa parusa. Mga kasama, agad ninyong ilabas ang warrant of arrest. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa natin ito naunawaan ng mabuti. Mga kasama, talagang hindi natatakot mamatay ang batang ito. Sadyang nagpunta siya dito. Ito ang aking tahanan. Siyempre, makikita ko ang pinto. Mga kasama, galing kayo sa bayan, di ba? Wala kayong kailangang sabihin. Yung apelyido niyang Zhao, hindi ko sinabing pinatumba ko ang bahay niya. Bakit? Inamin mo na ba? Inamin ko na ako ang nagpabagsak ng bahay niya. At nagmaneho pa ako ng isang malaking makina. Sa loob lang ng ilang minuto, pinatumba ko na ang bahay nila. Ha! Naibenta ko na ang makina at tricycle. Wala na akong naiwan. Kapag narinig nila ang sinabi ko, akala nila nagbibiro lang ako. Lolo, ang tanga mo naman. Talaga namang magbiro si Comrade Lee. Ako'y nagtaka kung bakit nawala na rin ang bahay mo. Kung iisipin, kailangan ko munang tanungin ang dalawang comrade. Nakita niyo na ba ang kamera? Nakita mo na ba ang mga litrato na kinunan ng kamera? Hahaha, maliit na kasama. Akala mo ba lahat tayo ay mga tanga? Mayroong photo studio sa bayan. Pumunta na ako doon para magpa-family photo. Nga, baka hindi pa nakakita ang mga tao sa inyong baryo. Pero ako, nagtrabaho na sa publicity. At nag-selfie pa ako mismo. Ngayon ay makakaasa na ako. Pakiusap, tingnan ng dalawang kasama ang mga larawang ito. CJ. Mga kasama. Anong klaseng larawan ito? Hayaan mong tingnan ko. Nagnanakaw na humihingi ng tulong. Ang nag-apoy ay may lakas ng loob pang dalhin kami para hulihin. Maging tapat ka, bumalik ka na sa bayan kasama namin. Inuusig ako. Bitawan mo ako. Mula ngayon, ang masayang ngayon ay talagang papasok na sa masaganang buhay ng pagsusumikap. Kaka-auction lang ng may-ari ng isang piraso ng Huangju na kahoy. Binabati kita, nakamit mo na naman ang isang maliit na layunin. Mukhang, yung kalsadang nasa labas ng masayang na yun. Malapit na itong maayos. Yung kalsadang iyon, talagang magiging maayos na ang buhay. Asawa. Bumalik na si Bayaw. Hahaha. Dongfang, anong ginagawa mo dito? May malaking nangyari sa bahay ng tiyuhin. Hindi ba ako dapat dumaan at tingnan? Sa bahay, Denny. Matagal nang nawala ang pwesto ng pamilya ni Lao Zhao sa masayang na yun. Lahat ay kinuha na ng batang si Lin Ziyuan. Narinig ko rin na. Sa harap ng buong nayon, siya ang nagdala sa inyo dito. Iyon ay kanyang panlilin lang. Dongfang, kailangan mong tulungan ang tiyuhin. Hindi ko kayang lunukin ang ganitong sitwasyon. Hindi ba't nandito na ako? Gumamit ako ng maraming koneksyon. Sa wakas, nakakuha ako ng posisyon bilang inspeksyon na kawani sa unit ng konstruksyon ng bayan. Anong klaseng posisyon ang inspeksyon na kawani? Ito ay nangangasiwa sa konstruksyon at produksyon ng bawat nayon. Mayroon din akong kaunting kapangyarihan. Dongfang, ikaw ay opisyal na ngayon. Kailangan mong gumawa ng desisyon para sa tiyuhin. Tiyuhin, bakit ka nagmamadali? Narinig ko na si Lin Ziyuan ay nagbanta na magtayo ng kalsada. Sinabi pa niyang dadalhin ang buong nayon sa kayamanan. Magtatayo ng kalsada, ha? Talagang sobrang yabang ng batang ito. Hindi kayang itayo ni Lin Ziyuan iyon. Basta't hindi ako pumayag. Wala siyang magagawa kundi tumitig. Abangan mo lang. Handa na ang mga taga nayon at ang punong bayan. Nandyan na ang mga tao. Kailangan lang ng asawa ko na ayusin ang daan hanggang sa kanto. Makakabit na ito sa malaking daan ng bayan. Magkakaroon na tayo ng kalsada. Tubig na ginagamit ng barangay captain para sa daan. May lupa at buhangin sa maliit na ilog sa tabi ng ating barangay. Maaari tayong maghukay sa likod ng bundok. Simulan na natin ngayon. Sandali, anong klaseng daan ang balak ninyong ayusin?
Mag-aayos tayo ng kalsada. Ano pa bang daan ang maari? Yung mga materyales mo ay para sa daang lupa. Kapag umuulan, nagiging putikan dito. Ang gusto kong ipagawa ay katulad ng sa bayan. Makinis at pantay na kalsadang simento. Magkano kaya ang abuti ng kalsadang simento? Ni minsan nga, hindi pa natin nakita yon. Kapitan, mag-apply po kayo ng permit sa bayan. Wala tayong magagawa kung walang permit. Ah, may ganyan pa pala. Nasa ganito na tayo. Kain na tayo muna. Handa ni Dalay ang hotpot para sa 100 tao. Sa pinakamataas na standard, kumpleto ang mga sangkap, inumin at sabaw. Agad ihahatid. Na-order na ang hotpot para sa 100 tao. Pabilisin ang delivery. Darating sa loob ng 1 minuto. Naghanda ako ng masarap na pagkain para sa mga kababayan. Lahat kumain ng mabuti. May pagkain na. Ang saya-saya, hahaha. Asawa, huwag kang masyadong magmadali. Hindi pa naaprubahan ng mga tao sa bayan. Mag-isip tayo ng paraan. Naniniwala sa'yo ang lahat. Kahit anong mangyari, kailangan kong matapos ito. Kailangan talagang ayusin ang daan. Anong nangyayari, kapatid? Bakit ganito kalaki ang handaan sa baryo? Naghahanda kami ng daan dito sa aming baryo. Masaya ang lahat. Kumain muna tayo ng masarap, magpakatatag at huwag magkalat. Ang paggawa ng kalsada ay isang malaking bagay. Walang kapangyarihan ang nayon na magdesisyon dito. Kailangan itong aprubahan ng county sa isang plano. Ang taong ito ay may pambihirang presensya. May kasama pa siyang sekretarya. May dumating na leader. Maganda ang sigarilyong may filter na ito. Natikman ko lang ito dati nung may meeting ako sa lungsod. Pare, ang galing mo talaga. Kitang-kita na ikaw ay isang mataas na opisyal. Pakipaliwanag naman kung paano. Ano ang kailangang gawin para maaprubahan ng bayan ang paggawa ng kalsada? Gusto mong mapasa ito. Hindi sapat ang basta-basta lang na pag-anyaya sa pagkain. Kailangan mong magkaroon ng kakayahang humawak ng mga bagay. Ginoo, ano ang ibig sabihin ng may kakayahang humawak ng mga bagay? Ang paggawa ng kalsada ay magandang bagay. Ngunit sa ngayon, may kakulangan sa pagkain sa bayan. Ang pinakamahalaga sa kasalukuyan ay ang paghahanda para sa pagtatanim sa tagsibol. Ang pagkain ang batayan ng lahat. Ano ang tiyak na kakulangan sa pagkain sa bayan ngayon? Bakit nag-aalala ka pa tungkol dito? Walang silbi ang sabihin sa'yo. Hindi bababa sa 30,000 kilo. Ako si Lindsay Yuan. Bilang punong barangay ng Masayang Nayon, dapat ayusin ko ang mga problema ng bayan. Bata ka pa. Napakabata mo pa. Kaya mong pamahalaan ang isang nayon. Kapatid na ito, huwag mong maliitin si Kapitan Ziyuan. Siya iyon. Siya ang napili ng buong nayon bilang mabuting kapitan. Maraming mahahalagang bagay ang naipagawa ni Kapitan Ziyuan para sa ating nayon. Nagbigay ng karne at bigas. Sinasabi niya at ginagawa niya. Lahat kami ay humahanga sa kanya. Ginoong leader, tingnan ninyo ang mga kinakain nila. Mayroon pang karne ng baka. Bihira ito sa lungsod. Mukhang hindi pangkaraniwan si Lindsay Yuan. Sige, igagalang ko ang opinyon ng mga kababayan. Kapatid na Ziyuan, dahil ikaw ang punong barangay. Kaya itong bigas, nakulang ng 30,000 kilong bigas sa bayan, ay kukunin ng aming Masayang Nayon. Kung makakakuha ka ng 30,000 kilong bigas, ito ay makakapagbigay lunas sa agarang pangangailangan ng bayan. Lindsay Yuan, kung talagang makakakuha ka ng 30,000 kilong bigas, huwag mong sabihing dalawa ang hinihingi. Basta't ang Kiyon Mountain ay gagawin ko para sa iyo. Tiyak na ito. Sinasabi na ito. Tiyak. Sinasabi na ito, sinasabi na ito. Nagawa na ng leader ang usapan. Malayo ang inyong pagpunta, nakakapagod din. Kumain tayo ng mabilis na pagkain. Bilang isang opisyal, paano mo maaring basta-basta tanggapin ang imbitasyon ng mga tao na kumain? Hindi ito naaayon sa disiplina. Nakapaglagay na ako ng utos para sa 30,000 kilong bigas. Puno, kailangan mo namang bigyan ng respeto. Hahaha, Xiaoqin. May dala ka bang mga food coupon? Ginoong Lin, ingatan mo ito. Tiyak na kailangan nating magbayad kapag kumakain ang ating leader. Kumain para sa kupon sa pagkain. Hindi ka nakikinabang sa masa. Mukhang isang taong may prinsipyo ang mabuting opisyal na ito. Sino si Lindsay Yuan? Lumabas ka dito. Ako si ikaw, sino ka, Ditri? Ako si Zhao Dongfang, opisyal na nagsusuri mula sa bayan. Narinig ko na magpapagawa ka ng daan sa baryo. Ang may apelhid na Zhao ay si Kapitan Zhao na nagdala ng tulong. Ito ay kawili-wili. Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa ba nakakita ng mga tao mula sa bayan? Kaya naman kakaunti ang katulad mong tao mula sa bayan.
Ngunit ang ating masayang ngayon ay talagang nagplano na magtayo ng kalsada. Walang pahintulot mula sa bayan. Bumubulong sa mga tao na magtayo ng kalsada ng walang permiso. Ito ay paglabag sa regulasyon. Legal na kasalanan ito. Arestuhin niyo siya. Anong ginagawa niyo? Bakit niyo siya huliin? Kami ay sumusuporta sa punong barangay. Bakit niyo siya huliin? Walang dahilan. Wala na bang batas? Walang dahilan. Tingnan mo ang tao. Kompleto ang mga kagamitan. Hindi ba't ito ay paghahanda para sa trabaho? Ito ay isang malaking kasalanan sa pagsira ng kolektibong produksyon. Siya ang hinuli. Huwag kang matakot, ako ang bahala. Pasensya na, Ginoong Zhao. Mukhang sayang ang pagpunta mo rito. Anong ibig mong sabihin? Tungkol sa paggawa ng kalsada. Nakuha ko na ang pahintulot mula sa bayan. Hahaha. Lin Ziyuan, natatakot ka ba? Gusto kong makita kung aling lider sa bayan ang maglakas loob na aprubahan ito para sa iyo. Kaibigan Zhao Dongfang. Ganito ang pag-unlad ng trabaho ng inyong pangkat sa konstruksyon. Sino ka para makialam sa aming pangkat sa konstruksyon? Umalis ka, huwag hadlangan ang aking tungkulin. Bastos, naglakas loob kang manakit sa pinuno. Tumingin ka ng mabuti. Ito ay sa bayan. Kaibigan Kiyonshan. Ano nang pakialam ko sa bundok mo? Hadlang sa pagpapatupad ng batas. Nahuli na. Halika, hawakan mo iyang nagpapanggap na lider. Magaling, Zhao Dongfang. Hindi ka basta-basta. Anong ginagawa ninyo? Bakit ganyan ang ugali niya? Isang sinungaling na nag-aakto bilang leader. Tumahimik ka, ito ang bagong si Sekretaryo Ki. Kung hindi mo siya kilala, huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Bakit ngayon mo lang alam kung sino ako? Zhao Dongfang. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin. Anong karapatan mong manghuli ng tao? Sekretaryo Ki, hindi ko talaga alam na kayo iyon. Kaya't hindi sinasadyang umabot sa kamay. Tumahimik ka, hindi ka makakagalaw. Maaari bang basta na lang saktan ang mga tao? Aking leader, hindi ko iyon ibig sabihin. Ngunit talagang hindi maayos ang daan sa masayang ngayon. Paano na ang pagtatanim sa tagsibol? Paano na ang lakas sa pagtatanim sa tagsibol? Ang pagkain ang pinakamahalaga. Kulang ang 30,000 kilo ng bigas sa bayan. Nangako na si Kalin Ziyuan na ang masayang ngayon ang solusyon. Imposible, talagang imposible. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Siya si Lin Ziyuan. Saan siya kukuha ng 30,000 kilo ng bigas? Bukas sa pagsikat ng araw. Ilalagay ko ang bigas dito. Nakahanda na ang sasakyan ng bayan. Diretso na lang nakunin. Gusto mo bang samantalahin ang pagkakataon para tumakas? Ang ngayon ng kaligayahan ay sobrang mahirap. Walang paraan para makakuha ng 30,000 kilong bigas. Paano kung makuha ko? Kung talagang makakakuha ka. Ako, si Zhao Dongfang, ay susunod sa iyong desisyon. Leader, magpatotoo ka sa amin. Maaari akong magpatotoo. Pero bukas, wala nang pagkain. Hindi rin kita iingatan. Asawa, 30,000 kilo ng pagkain. Talagang may paraan ka. Matagal nang handa ang paraan. Maghihintay na lang kami sa isang magandang palabas bukas. Lumabas ang malaking pagmamahal. Ginoo, nagkakalkula ako. Bibili ng 30,000 kilo ng dekalidad na bigas. Ayon sa pinakakaraniwang sako sa panahong ito. Magkano ang kailangan para agad itong maipadala dito? Sa budget, batay sa kasalukuyang presyo at pinakamainam na paraan. Ang kabuang halaga ng iyong dekalidad na bigas ay humigit kumulang 60,000 piso. Libre, maganda. Agad akong mag-order ngayon. Nakumpirma na ang order. Matagumpay ang bayad. Nasa proseso ng agarang paghahatid ang lahat ng serbisyo. May pagkain na. Ngunit si Zhao Dongfang ay tiyak na hindi susuko ng basta-basta. Siguradong darating siya ngayong gabi para gumawa ng gulo. Bumili ng 4 na set ng malalakas na bitag para sa pangangaso. Bumili rin ng isang maliit na excavator. Bitag para sa pangangaso. 4 na set ng maliit na excavator at isang unit. Kabuang gastos ay 185,000 yuan. Agad na maihahatid sa oras ng pag-order.
Bakit mo pa kailangang ayusin ang mga bitag na ito, Ginoo? Darating si Zhao Dongfang bukas. Hindi mo na unawaan ang puso ng tao. Si Zhao Dongfang ay sanay sa pagiging mayabang at mapang-api. Hindi siya maghihintay hanggang bukas. Bukas ng gabi, tiyak na magkakaroon ng gulo. Nandito lang ako at hinihintay siyang dumating. Titingnan ko kung paano siya mahuhulog sa bitag. Kapatid na Ziyuan, ano ang nangyayari sa malaking bitag na ito? Walang gaanong importante. Kahapon lang may magnanakaw na pumasok para magnakaw ng bigas. At nahulog sa bitag. Ang tapang mo naman. Ninakaw mo pa ang bigas. Ilabas mo siya. Bigas. Zhao Dongfang bilang isang opisyal. Talagang gumawa ng ganitong mga kalokohan. Na sumisira sa mga pampublikong butil. Narinig ko na si Zhao Dongfang ay isang arsonist. Pamangkin siya ng kapitan na si Zhao. Ito ay nakatuon sa masayang nayon. Sadyang nagdudulot ng pinsala. Sekretaryo Ki, suriin mo. Later. Talagang si Zhao Dongfang ay pamangkin ng punong nayon na si Zhao. Nakasulat ng malinaw sa mga talaan ng pamilya. Nakipagsabuatan sa kamag-anak. Pagsasagawa ng paghihiganti. Ngayon, naglakas loob pa siyang magnakaw ng mga pampublikong butil. Ibalik siya at mahigpit na bantayan. Maghintay para sa aksyon. Ginoo, ano po ang inyong palagay? Lahat ng ito ay dekalidad na bigas. Bawat butil ay puno. Tumpak na 30,000 jin. Kapatid na Ziyuan, ako ay kumakatawan sa bayan. Salamat sa malaking kontribusyon ng masayang nayon. Nakatulong kayo sa paglutas ng malaking problema. Ngayon ay formal kong inanunsyo. Ang county ay buong pusong susuporta sa pagpapagawa ng kalsada sa masayang nayon. Dapat talagang matapos ang kalsadang ito. At dapat itong maging maayos. Hahaha. Kapatid na Ziyuan, ang kalsada ay naayos ng maayos. Mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ko. At mas maganda, ikaw ay isang taong may kakayahan. Yung mga taong kayang magtagumpay, ay resulta ng pagtutulungan ng mga kababayan natin. May plano ka bang magtrabaho sa bayan? Sumama ka sa akin, mas magagawa mo pa ang mas malaki. Gumawa ng mas malaki pang bagay. Salamat sa iyong magandang hangarin. Gusto ko lang na maging matatag at tapat. Na mamuno sa ating masayang baryo. Patuloy na sumasagana ang mga araw. Ganito ang tamang attitude sa paggawa. Ikaw ang biyaya sa masayang nayon. Naayos na ang daan. Ito ay isang malaking kasiyahan. Ayon sa nakagawian, ako ang magpapakain. Mga kasama, sige na, magpakasaya. Ipagdiwang natin ang bagong simula ng masayang nayon. Sarap na sarap. Asawa, bakit mo kami dinala dito? Mula ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano magmaneho. Sa susunod, ikaw na ang magmamaneho nito. Talaga, ako. Matututo na akong magmaneho. Bayaw, bayaw. Gusto rin naming matuto. Gusto rin naming magmaneho. Pwede namang magmaneho, pero kailangan ninyong maghintay hanggang lumaki kayo. Ito ang patakaran. Ngayon may karapatan na ang ate na ito na magmaneho ng sasakyang ito. Dahil ang ate na ito ay asawa ng bayaw. Kapag lumaki ako, gusto ko ring magpakasal sa bayaw. Pwede ka nang magmaneho niyan. Hahaha.